Kakamatay lang ng pangalawang anak ng mga Zhou kamakailan. Pero mag-aasawa na agad muli si Qin Huaihua. Talaga namang hindi man lang makapaghintay kahit sandali. Ang laking kasalanan naman, nabalitaan ko nga nakahapon ng hapon. Nang pumunta rito ang pamilya ni Qin Huaihua para pag-usapan yan. Nakipag-away ang pasaway na batang babae sa tiyuhin niya. Naitulak siya sa lupa at nauntog ang ulo. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin siya nagigising. Ikaw na bata ka, bitaw, bitiwan mo ako ngayon din. Hindi na pamilya ng mga Zhou ang nanay mo. Bitawan mo na siya. Huwag mong hadlangan ng nanay mo sa magandang buhay niya. Array, ang sakit, papatayin ako sa sakit nito. Feeling ko kahit sumabog pa ako sa bomba, hindi sasakit ng ganito katindi ang bukol sa likod ng ulo ko. Hindi ko akalaing ang dating may-ari ng katawang ito ay naitulak at nauntog sa bato. Kaya namatay siya bigla. Hindi ko palalagpasin ang may gawa nito sa kanya. Sumama rin pala ang mahiwagang espasyo ng pendant ko. Mabuti naman. Ang bigat ng bagay na ito pero lumulutang pa rin sa ere. Kung makikita lang ito ni Isaac Newton, baka mabuhay siya sa galit, at magmura ng 3 araw at 3 gabi. Hindi na masakit ang likod ng ulo ko. Gumaling na ng tuluyan. Ang tindi, mas mabilis pa sa rocket ang bilis ng paggaling ko. Kaya nitong magpagaling ng sugat, mag-alis ng lason, at magpabilis ng paglaki ng mga halaman. Para na rin akong may 2 uri ng kapangyarihan. Dahil mayroon akong mahiwagang espasyo na ito, ano pa ang dapat kong katakutan? Buwisit naman. Gutom na nga ako at sumasakit ang sikmura ko. Nakuha niyo pa akong istorbohin sa pahinga ko. Sige, kung ganoon, walang sino man sa inyo ang makakakuha ng gusto niya. Ina, huwag ka namang umalis. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ina, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang umalis. Paglaki ko, magsisikap akong magkapera, para mabigyan kita ng magandang buhay at maasikaso ka ng mabuti. Ikaw na bata ka, bitaw, bitiwan mo ako ngayon din. Hindi na pamilya ng mga Zhou ang nanay mo. Bitawan mo na siya. Huwag mong hadlangan ng nanay mo sa magandang buhay niya. Bitaw sabi, ikaw na makulit na bata ka. Katulad ka rin ng malas mong ate. Humanda ka sa akin, bubugbugin kita. Kuya, ang sakit. Kuya, anong nangyayari sa iyo? Diyos ko, bakit may dugo? Bata, anong nangyari sa iyo? Halika rito. Ay, mali pala. Yunan, halika rito. Lumapit ka rito kay ate. Sisi, siya ang tito mo. Paano mo nagawang manakit ng tao? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo? Ina ka ba talaga namin? Kahapon, tinulak niya ako kaya bumagsak ako sa lupa. Hindi mo ba nakita ang dambuhalang bukol sa likod ng ulo ko? Kanina lang, sasaktan niya. Si Yunen. Hindi mo rin ba nakita? Bulag ka ba? Ngayon lang ako nakakita ng inang hindi man lang pinagtatanggol ang sarili niyang mga anak. Hindi mo karapat dapat maging ina. Bastos kang bata ka. Aalis ang ina mo para guminhawa ang buhay. Tigilan mo ang mga kalokohang pinagsasabi mo rito. Bilisan mo, kunin mo na ang balutang inihanda ng ina mo. Kung bastos akong bata, mas masahol ka, matandang kulubat. Walang tigil sa pagpapahirap sa sarili mong anak, para lang buhayin ang 2 mong walang kwentang anak na lalaki. Ang kapal din ng mukha mong lumabas. Sa lahat ng tao, ikaw na matanda ka ang pinakakarapat dapat mamatay. Ikaw ang pinakamalaking salot sa pamilyang ito. PWE, tama lang ang sinabi mo. Apo ko nga talaga. Matandang Qin, hindi ka na talaga tao. Kakamamatay lang ng anak ko. At nagmamadali ka ng ipakasal muli ang anak mo. Matanda kang hindi mamatay, Mete. Dapat ka talagang mamatay. Ano ba? Joe Posey, ibaba mo nga yung Wallace. Huaihua, Daong, ano bang ginagawa nyo? Bakit hindi nyo papigilan ang matandang iyan? Sinong may lakas ng loob na saktan ang lola ko? Gusto nyo na bang mamatay? Tumahimik kayong lahat, isa pang salita, at gagamitin ko itong rolling pin para durugin ang buto sa lalamunan niya. Para sumama ang hayop na ito sa tatay ko sa kabilang buhay, bastos na bata. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag mo namang takutin si Lola. Sige na, lumaban kayo, bakit tumigil kayo? Ang galing nyo rin talaga, Pamilya Qin. At ikaw naman, Qin Huaihua. Ikaw na ang pinakawalang kwentang taong nakilala ko. Wala ka nang ibang alam gawin kundi ang umiyak, napakawala mong silbi. Hinahayaan mo lang na sipsipin ng mga linta mong kamag-anak ang dugo natin. Naiintindihan ko naman na hindi mapipigilan ang pagnanais mong mag-asawang muli. Pero kakalipas lang ng 7 araw ng pagdadalamhati kay ama.
At ngayon lang ako nakakita ng taong nagmamadaling mag-asawa agad pagkatapos nyun. Ginang Chin. Dahil pinili mong mag-asawang muli, hindi na kita pipigilan. Pero kailangang maging malinaw ang mga kondisyon natin. Maaari kang umalis, basta't ibalik mo ang pilak na natanggap natin bilang kabayaran sa pagkamatay ni Ama. Lahat-lahat, 10 tail ng pilak iyon. Napakabait ni Lola kaya wala siyang kinuha kahit 1 sentimo at ibinigay ang lahat sa iyo. Ngayon, hahatiin nating 4 iyon, ikaw, ako, at ang 2 kong kapatid. 2.5 tail lang ang maaari mong dalhin. Ang matitira ay ang perang iniwan ni Ama para sa ating ikabubuhay. Kailangang ibigay mo iyon sa akin nang walang bawas kahit 1 sentimo. Kung hindi nyo ibabalik, uunahin kong lumpuhin ang taong ito. Tutuperin ko ang sinasabi ko. Inay, asawa ko, iligtas niyo ako, ayaw ko pang mamatay. Ang baliw na babaeng ito, talagang. Papatayin ako, bakit ibibigay sa inyo? Dapat lang na mapunta sa ina mo ang pilak na iyan. Ang kapal ng mukha nyo. Inalagaan at pinalaki niya kami, kaya karapatan niya ang bahaging iyon. Pero dahil magpapakasal siyang muli, ang sarili niyang bahagi lang ang maaari niyang makuha. Kung hindi, inay, ibigay mo na sa kanya. Kapag hindi mo pa ibinigay, masasakal na si Dazo hanggang mamatay, tingnan mo nga. Mabuti pa ang asawa mo, nag-aalala sa iyo. Samantalang ang sarili mong ina, gusto lang ibigay ang pilak para sa kapatid mong nag-aaral. At wala siyang pakialam sa buhay mo. Gusto mo ba talaga akong mamatay, ha? 1, 2, 3. Bibilang ako hanggang 10. Pagkatapos nito, dudurugin ng kahoy na ito ang lalamunan mo. 4, 5, 6, 7, 8. Ibibigay ko na. Sapat na ba ang mga ito? Pingan, pulutin mo iyan. Tama ang halaga ng pilak. Pwede na ba kaming umalis ngayon? Hindi pa kayo pwedeng umalis. May isa pa. Lola, tawagin mo po si Uncle Lizheng. Bilisan mo po. Ate, mabilis akong tumakbo. Ako na ang tatawag sa kanya. Dahil magpapakasal ka na ring muli. Simula sa araw na ito, wala na kaming pananagutan sa pag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka. Isusulat ko na ngayon ang kasunduan ng pagtalikod sa pamilya. Pirmahan mo ito at lagyan ng iyong bakas ng daliri. At hihilingin natin kay Uncle Lizheng na maging saksi. Saka lang kayo makakaalis. Siyempre, kasama na roon ang pamilya Chin. Hinding-hindi na namin kayo kikilalanin. Hindi maaari ang ganoong bagay. Ako ang inyong ina. Kapag nagpakasal ka muli sa iba, hindi ka na namin ina. At huwag mo nang sabihing babalikan mo kami kapag guminhawa na ang buhay mo. Akala mo ba ganoon kami kadaling lokohin? Isasama mo kami. Hindi ba't gusto mo lang kaming magtrabaho na parang hayop para sa pamilya Chin? Hindi kami mga hanggal na katulad mo. Waihua. Kung itatakwil ang isa't isa, di itakwil. Manganak ka na lang ulit sa susunod, hindi ba? Hindi pwedeng mawala ang mahigit 5 tail ng pilak. Tama. Waihua. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka na magkaanak sa hinaharap, hahayaan kung ang pamangkin mo ang mag-alaga sa iyo sa iyong pagtanda. Kapag pinutol na natin ang ating ugnayan, hinding-hindi na ako babalik para hanapin kayo. Ha ha ha. Ate, sinama ko rito si Tiyong Lizing. Sisi, sabihin mo ng dahan-dahan ang gusto mong sabihin. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang kapusukan. Tiyong Lizing, napakaraming salamat at dumating kayo sa tamang oras. Wala nang mas bubuti pa kaysa sa maging saksi kayo rito. Pakiusap, tulungan ninyo kaming sumulat ng 3 kopya ng kasulatan ng pagtatakwil. Sisi, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sumasang-ayon ba ang mga kapatid mong lalaki? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ka rin ba na itakwil siya? Tatanungin ko kayong dalawa, ang itakwil siya. Gusto nyo ba o hindi? Ate, gusto ko. Dahil ayaw na niya sa akin. Ayaw ko na rin sa kanya. Ate, kuya, ayaw ko na rin sa kanya. Mula ngayon, hindi ko na siya ina. Sina ate at kuya lang ang pamilya ko, hindi ko. Isulat na ninyo. Lahat kami ay sumasang-ayong itakwil si Chin Waihua. Mula ngayon, magiging estranghero na kami sa isa't isa. Talagang sinugatan ninyo ang puso ng inyong ina. Huwag na kayong manood, umalis na kayo. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Aalis na si ina. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ano ang susunod nating gagawin? Buwisit na bata ka. Narito na si Tiyong Lizing. Dahil narito naman po ang lahat ng mga nakatatanda. Didiretsuhin ko na po kayo. Yaw na si ama at nag-asawang muli si ina. Ako na ang pinakamatanda sa pamilyang ito. Sa kalagayan ng pamilya natin ngayon,
Hinihiling ko na magbukod na tayo. Lapastangang bata ka. Anong pinagsasabi mong kahangalan? Akala mo ba dahil lang may hawak kang pilak ay kaya mo nang magmalaki at lumipad ng mag-isa? Lola, patapusin niyo muna po akong magsalita. Sa totoo lang, ang pagbubukod ay makabubuti para sa ating lahat. Ang pilak na kabayaran sa pagkamatay ni Ama ay itatabi ko para sa pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid. At hindi ko po iyon ilalabas. Gusto ko lang pong linawin iyan sa simula pa lang. Kung magbubukod din lang naman, ay magkanya-kanya na ang lahat. Mas mabuti iyon para iwas gulo. Para hindi na mapagod ang matandang tulad ko nang wala namang nagpapasalamat. Mula ngayon, sasama na lang ako sa pamilya ni Nanyean. Ina, hindi po maaari ang ganyan. Kung magbubukod tayo, dapat ay sa amin kayo sasama at titira. Kung hindi, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa amin? Wala nang kahit isang magulang sa pamilya ng pangalawang kapatid. Paano na lang mabubuhay ang tatlong batang iyan? Kaya na namang magtrabaho ng panganay at pangalawa mong anak. Basta't hindi ka maging tamad, magagawa mo naman ang lahat. Panganay, ano ang masasabi mo? Magsalita ka naman, aking kabiyak. Ina, kung paano niyo po gustong hatiin ang ari-arian, masusunod po. Wala po akong reklamo. Kayo po ang masusunod. Pangatlo, kayong mag-asawa, ano naman ang masasabi ninyo? Ina, wala po kaming masasabi. Susundin po namin ang anumang desisyon ninyo. Kung ganoon, maghati na tayo. Pinuno, ipagpaumanhin niyo po ang abala. Yaman din lang na nais niyo ng magbukod, tiya. Ay gagawin natin ang paghahati. Alam naman nating lahat ang kalagayan sa nakalipas na mga taon. Kaya hindi ko na ito hahaban pa. Mayroon tayong 12 pilak sa ngayon. Hahatiin ito sa 4 na bahagi. Bawat isa sa atin ako at ang inyong 3 pamilya ay makakakuha ng 3 pilak. May tutol ba kayo rito? Ang mga silid na tinutuluyan ninyo ngayon ay mananatiling inyo. At ang lumang kusina naman sa bakuran ay mapupunta sa akin. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyong mga kagamitan sa pagsasaka doon sa bakanteng lote. At ang mga kagamitan sa pagkain ay hahatiin sa 3 bahagi. May 3 inahing manok sa bakuran. Tig-iisa ang bawat pamilya. Hindi pa pwedeng ibenta ang mga baboy mula sa kural. Pagdating ng katapusan ng taon, ibebenta ang mga ito at hahatiin sa 4 na bahagi. Isa para sa akin, at tig-iisa kayong 3 pamilya. Ang 8 mo ng matabang lupa at 8 mo ng palayan ay hahatiin sa 4 na bahagi. Kasama ako doon, tig-iisang bahagi ang bawat pamilya. Isa lang ang palayok ngayon, kaya sa akin muna ito mapupunta. Tungkol naman sa pag-aalaga sa akin pagkatapos ng pagpaparte, kaya ko pa namang kumilos ngayon. Kaya hindi muna ako hihingi ng salapi sa inyo. Taon-taon, ang 2 ninyong pamilya ay magbibigay sa akin ng tig-50 gin ng bigas. At sapat na ang pagkain iyon. Pero kung magkasakit man ako at mga ilangan ng salapi, hahatiin ninyong 3 pamilya ang gastusin ng pantay-pantay. Sa tingin ninyo, maayos ba ang ganitong kasunduan? Narinig ninyo naman ang sinabi ng inyong ina, hindi ba? Isusulat ko ng malinaw ang lahat ng ito sa kasulatan ng pagpaparte. Kung sang-ayon ang lahat, sisimulan ko ng isulat. Ina, hindi naman po yata patas ang ganito. Kayo at si Sisi, ang isa ay matanda na at ang isa naman ay bata pa. Hayaan na natin ang ibang bagay. Pero hindi naman pwedeng ganito ihati ang mga lupain natin. Hindi ninyo naman kayang asikasuhin ang mga gawain sa bukid. Masasayang lamang ang lupa kung ganoon. Kung ganoon, tiya, paano po ba dapat hatiin ang mga lupa? Ibibigay ba namin ang parte namin sa pamilya ninyo? Ikaw na bata ka, may karapatan ka bang sumabat sa usapan dito? Bakit? Anong masama roon? Bakit hindi pwedeng magsalita ang apo kong si Sisi? Wala na ang pangalawa kong anak, kaya si Sisi na ang tumatayong puno ng pamilya nila, Liukwilan. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang tumatakbo sa isip mo. Natatakot ka lang na balang araw ay mapunta ang mga lupang ito sa kamay ni na Sisi. Mayroon pa akong 2 anak na babae. Pagdating ng araw na pumanaw ako, kung sino ang may gusto sa lupang ito ay kailangang magbayad. At ang perang mapagbebentahan ay paghahatian ng pantay ng 2 kong anak na babae. Hindi makakasama ang bahay sa hahatiin ng mga anak kong babae. Dahil kahit papaano, pinaghirapan namin ito ng inyong ama. May karapatan akong ibigay ito kung kanino ko man gustuhin. Ina, ang mga anak ninyong babae na may asawa na, paano sila makakaparte sa salapi ng pamilya ninyo? Walang ganyang patakaran, no. Dahil lang mas pinapahalagahan mo ang mga lalaki, hindi ibig sabihing lahat ay katulad mo. Hindi mo man lang itinuturing na tao ang 3 mong sariling anak na babae.
Iniisip mo ba talagang katulad mo rin ang lahat? Gusto mong makahingi ng bahagi sa pilak ng pamilya ng mga magulang mo? Sa tingin mo ba may makukuha ka talaga? Kapag nang ulit pa ang panganay na yan, hiwalayan mo siya. Lola, isasama ko muna si Daddy sa labas para maglakad-lakad. Daddy, anong dinastiya ba tayo ngayon? Sa kaharian ng Dayo? Ate, bakit? Anong nangyari sa iyo? Kaharian ng Dayo. Parang wala namang ganyan sa mga aklat ng kasaysayan. Siguro isa lang itong kathang-isip na panahon. Nandito na ako, kaya kailangan ko na lang masanay. Napakaganda ng tanawin dito. Malinis ang tubig at lantian ang mga bundok. Mas mabuti na ito kaysa sa katapusan ng mundo. Ate, aakyat ba tayo sa bundok? Pero hindi tayo pinapayagan ni Lola na umakyat doon. Sabi niya may mga lobo at tigre raw doon. Lobo at tigre. Ibig sabihin lang niyan, siguradong may pagkain para sa kanila sa bundok na iyon. Hihihi, kung walang magsusumbong sa ating dalawa. Paano malalaman ni Lola? O baka naman gusto mong magsumbong? Basta't makikinig ka lang kay ate, sinisiguro kung may makakain kang karne. Walang panganib doon, huwag kang mag-alala. Ate, hindi ako magsusumbong. Natatakot lang ako na baka mapahamak tayo sa bundok. Bunso, marunong ka bang umakyat sa puno? Oo naman, kayang-kaya ko yan. Ate, nakalimutan mo na ba? Dati nga, umaakyat pa tayo sa puno para kumuha ng mga itlog ng ibon, di ba? Sige, umakyat ka muna doon sa puno at maghintay. Titingin-tingin muna ako sa paligid. Babalik din ako agad. Ate, sasama na ako sa iyo. Nag-aalala ako kung mag-isa ka lang huwag ka ng maraming Saturday. Bakit mo ba ako sinusundan? Umakyat ka na doon bilis, huwag ka ng maraming daldal. Ate, bumalik ka agad, ha? Kapag may panganib, siguraduhin mong tatakbo ka ng mabilis. Alam ko na, huwag kang mag-alala. Uubusin ang buong pamilya. Ate, bakit ang bilis mo namang bumalik? May nakuha ka ba? Bunso, kapag ang ate mo na ang kumilos, hindi ako uuwing walang dala. Kakain tayo ng koneho mamayang gabi. Seryoso, totoo ba yan? 7 piraso lahat, 2 malaki, tapos 5 maliliit. Mamayang gabi, si ate ang magluluto. Siguradong mapapaulit ka sa sarap. Ate, may lason to. Bawal to kainin. Nakakalason. Nagpapatawa ka ba? Totoo. Ate, seryoso ako. Yung malaking aso nga rito sa nayon natin. Tinikman lang to. Namaga agad ang bibig. Tingnan mo, may pula at berde pa nga. Oh, lahat yan may lason, kaya dapat mag-ingat ka. Sili lang to. Anong lason ang pinagsasabi mo? Bata ka pa at wala kang alam, kaya huwag kang manakat ng ganyan. Sige na, tulungan mo na akong mamites. Pag uwi natin mamayang gabi, ipagluluto kita ng masarap, ha? Iya, Sisi, galing ba kayo sa bundok? Ano namang magagandang bagay ang nakuha nyo roon? Dali, patanjin naman kay Aling. Anong titingnan nyo? Wala namang maganda rito, itong batang to. Gusto ko lang namang sumilip. Mababawasan ba ako ng laman kung titingnan nyo lang, Aling Huwang? Nakahuli ako ng mga koneho ngayon. Kung hahawakan mo yan, at biglang makatakas ang mga koneho ko, sinong sisisihin ko? Bakit? Mapapalitan nyo ba ang mga to kung sakali? Kung wala naman kayong gagawin, umuwi na lang kayo at magluto. Bago pa dumating ang asawa nyo at walang makain na mainit na pagkain. Tapos ay saktan ka lang ulit. Tara na, bunso. Uwi na tayo. Lola, nandito na po kami. Bumalik na kayo, ano ngayon? Bakit kailangan nyo pang sumigaw ng ganyan kalakas? Lola, sa loob na po tayo mag-usap. Hehe, nakahuli po ako ng mga koneho. Makakakain po tayo ng karne mamayang gabi. Pasaway ka talagang bata ka. Ano bang sinabi ko sa inyo? Hindi ba't sinabihan ko na kayong huwag aakyat sa bundok? Bawal umakyat sa bundok. Pinadaan nyo lang ba sa kabilang tainga ang mga sinabi ko, ha? Aray, Lola, dahan-dahan naman po, mag-usap po tayo ng maayos. Nakaungkat ka yata ng pugad ng kuneho.
Sakto namang marami ito. Bukas na bukas, dadalhin ko ang mga ito sa bayan para ibenta. Para maipan natin ang mapagbibentahan para sa dote mo. Lola naman, pinaghirapan ko po kaya itong huliin. Gusto kong kumain ng karne. Huwag nyo naman pong isiping ibenta ang mga kuneho ko. Anong dote-dote ang pinagsasabi nyo riyan? Napakabata ko pa kaya. O sige, sige na, kumain ka kung gusto mo. Pinalalabas mo namang napakadamot ko at hindi kayo pinapakain ng karne. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Mag-init ka na ng tubig at ako na ang magbabalat nito. Sige po, Lola. Ako po ang magluluto ngayon, kaya hintayin nyo na lang po ang pagkain. Saktong marami namang karne ngayon. Mamaya, padadalhan ko rin ng kaunti ang mga tiyahin natin. Mabuti naman at naalala mo pa sila. Mahal na mahal ka naman talaga ng mga tiyahin mo. Hoy, bunso, bantayan mo muna ito. Titingnan ko lang sa likod bahay kung may bawang pa. Sisi, masakit pa ba yung sugat mo sa ulo? Malamang, subukan mong mabagok at magkabutas ang ulo mo. Tingnan natin kung hindi masakit. Kung wala ka namang sasabihing matino, umalis ka nga sa daan. Magluluto pa ako. Sisi, nagtatampo ka ba sa akin dahil ngayon lang kita nadalaw? Ngayon ko lang din naman kasi nalaman, Kung nalaman ko lang ng mas maaga, siguradong napatakbo agad ako rito. Huling-huli ko na yang masasamang balak sa mga mata mo. Kaya itabi mo na lang yan. At huwag na huwag ka nang pupunta rito para manghingi o makihati sa amin. Araw-araw na lang, wala ka ng ibang ginawa kundi mambola ng mga inosenteng babae. Sisi, bakit mo naman nasasabi ang ganyan sa hinaharap? Pakiusap naman, tawagin mo akong Binibining Joe. Kapag narinig ko pang binigkas mo ang pangalan ko, tiyaking babaliin ko talaga ang mga binti mo. Sinasabi ko sa iyo, Joe Sisi, huwag na huwag kang magsisisi pagdating ng araw. Anong magsisi? Manigas ka. Mas mabuting umiwas ka na lang kapag nakikita mo ako. Kundi, sisibunutan talaga kita hanggang sa makalbo ka. Gagawin kitang kalbo. PWE. Kuya, nasaan na ang karne ng kuneho? Hindi ba't sabi nila nakahuli raw ng ligaw na kuneho si Joe Sisi? Kuya, gusto kong kumain ng karne. Gusto kong kumain ng karne. Ano bang nangyayari rito? Xiaowu, tumayo ka na riyan bilis. May karne tayong makakain mamayang tanghali. Huwag kang ang magbiro ng ganyan. Sige na, tama na ang kulit. Inay, anong karne naman ang kakainin natin? Hindi naman nag-uwi ng karne si kuya. Anong nangyayari ngayon? Inay, hindi ko nga alam kung anong problema ng walang hiyang babaeng yan ngayon. Hindi lang sa hindi niya ako binigyan ng karne. Tinangkapan niya akong galpihin. Kung hindi lang ako nakatakbo agad, tiyak na nabali na niya ang mga binti ko. Ang lakas ng loob niyang saktan ka. Kuya, maghintay ka rito. Pupuntahan ko siya ngayon din. Xiao Lian, bumalik ka nga rito. Isa kang babae, bakit ka umaasal ng ganyan? Pero inay, hahayaan mo na lang ba na api-apihin ni Joe Sisi si kuya ng ganoon-ganoon na lang? Tama na yan, ibaba mo na yung hawak mong pamalo. Kung ayaw nilang magbigay sa atin, wala na tayong magagawa. Mula ngayon, Chan Gwen, lumayo-layo ka na sa kanya. Kung ayaw niyang magbigay, marami namang iba riyan na magbibigay sa atin. Xiao Lian, halika rito. May sasabihin ako sa'yo na kailangan mong gawin. Inay, gusto ko talagang kumain ng karne. Kain ng kain, pagkain na lang palagi ang alam mo. Sa tingin mo ba, mukha tayong may perang pambili ng karne? Kung gusto mong kumain ng karne, ako nga rin, gusto ko rin kumain ng karne. Naku naman. Punong-puno ng maiilap na kuneho ang buong bundok na to. Sadyang wala ka lang talagang kakayahang manghuli. Kaya nakatambay ka lang sa bahay at umaasa na makakahingi ng libre. Akala mo naman kung sino kang reyna ng langit. Joe Sisi, sinong tinutukoy mo? Nandito ako sa sarili naming bakuran. Kaya malaya akong magsalita tungkol sa kahit na sino. Kaya payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Mas bata pa nga ako sa'yo ng 1 taon. Pero nakakahuli ako ng mga kuneho kapag umaakyat ako sa bundok. Kadalasan nga, nakakahuli ako ng 2 agad. Ikaw na mas matanda sa akin. Parang kailanman ay wala ka pang nahuhuli kahit isa. Hay! Hindi ko tuloy alam kung sadyang hindi ka lang ba nagsisikap, o baka naman kapag nakakahuli ka ay palihim mong inihahaw at kinakain ng mag-isa. Inay, hindi po totoo yan. Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ni Joe Sisi.
Buwisit kang bata ka. Ang lakas ng loob mong maglihim sa akin at patagong kumain ng masasarap na pagkain. Sayang lang talaga ang pagpapalaki ko sa iyo. Inay, patawad po. Hindi ko na po uulitin. Huwag niyo na po akong paluin. Huwag po. Inay, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po talaga uulitin sa susunod. Huwag na kayong tumunganga riyan. Maghugas kayo ng kamay at lumapit na rito para kumain. Ikaw din, maghugas ka na. Ikaw na bata ka, nag-iinarte ka pa. Saan mo ba nakuha ang masamang ugaling iyan? Lola, kayo po ang pinakadakilang haligi ng pamilya natin. Kaya dapat kayo ang unang kumain nitong hita ng kuneho. HMPH. MMM. Oo nga. Ate, napakasarap naman ito. Napakabango nga. Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Mula ngayon, sumunod lang kayong dalawa sa akin. Sinisiguro kung makakakain kayo ng karne araw-araw. Hanggang sa magsawa kayo. Inay, napakabisa talaga ng paraan ninyo. May mga nagdala pa nga ng tuyong karne at mga itlog. Huwag mo nang pakialaman yan. Pagkatapos mong kumain, mag-aral ka na agad. Hayaan mo na ang mga gawaing bahay sa amin ng kapatid mong babae. Magpapakasipag po ako. Sino kaya yan? Gabi na. Sino pa ang pupunta rito? Ah, si Jody pala. Anong sadya mo rito sa bahay namin sa ganitong oras? Tiyang, maaari po ba muna akong pumasok bago tayo mag-usap? Jody, wala rito sa bahay si Xiaolian. Sina Changwen at Changwo lang ang nandito. Hindi magandang tingnan kung papapasukin kita. Kung may kailangan ka, sabihin mo na rito. Tiyang, aalis na lang po muna ako. Inay, sino po iyon? Si Joe Jowdy. Gustong pumasok ng walang dala kahit ano. Gumawa lang ako ng dahilan para mapalayas siya. HMPH. Umaasa pa siyang mapalapit sa kuya ko. Ah, nag-illusion lang siya. Masyado pa rin akong payat. Hindi sapat ang kaputian. Pero maganda naman ang pagkakahubog ng mga mata ko. Kung mas maputi at mas malusog lang ako ng kaunti, maaari na akong maging isang munting paraluman. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kumita ng pera. Pinapahalagahan ng dakilang kaharian ng Yu ang edukasyon. Kailangan kong papag-aralin ang aking kapatid. Kapag ang nakapasa siya at naging opisyal para protektahan ako, makakapamuhay na ako ng payapa at walang inaalala. Hindi ka pa ba mag-aayos at matutulog? Bakit ba panay ang tingin mo sa salamin? Ang arte-arte mo talaga. Opo, Lola, mauna na po kayong matulog. Magsasalang lang po ako ng tubig para makapaligo bago matulog. Grabe, hagalpak ako sa tawa. Bata ka talaga, ano bang ginagawa mo riyan? Susunugin mo ba ang kusina? Lola, huwag niyo po akong paluin, nagpapakulo lang naman po ako ng kaunting tubig. Kung hindi mo susunugin, bakit simpleng pagpapakulo lang hindi mo pa alam, huwag kang tumakbo. Humanda ka sa akin, mapupuno ka ng bukol. Aray, grabe naman kayo mamalo. Ang buhok ko. Huhu. Hala, kaninong? Katayin natin yan at ay tinola. Napakaingay, napakaaga pa para mag-ingay ng ganyan. Mukhang galing yan sa manukan ni Joe Bapi. Ano bang kinakalikot mo riyan? Sino si Joe Bapi? Isang malupit at kuripot na may-ari ng lupa. Bilisan mo ng mag-ayos para makasakay na tayo sa kariton ng baka papuntang bayan. Ate, ano bang hinahanap mo? HMM. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Paano nyo ba nililinis ang mga ngipin nyo rito? Napakadali lang yan. Kumuha ka lang nito, isawsaw mo sa magaspang na asin, tapos ikuskus mo sa mga ngipin mo. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka pa ba gising? Bakit pati yan? Nakalimutan mo. Nalito lang dahil bagong gising. Haha. Sisi, ano bang laman nitong palayok mo? Ano namang pakialam mo? Sisi, bakit ka ba ganyan? Nagtatanong lang naman ako. Kailangan mo ba talagang magsalita ng ganyan? Bunganga ko to. Kaya may karapatan akong magsalita kung paano ko gusto. Huwag kang ang masyadong mapakialam. Sisi, hindi ko alam kung anong sinabi mo sa Changwen ko. Pero pagka-uwi niya kahapon, sa sobrang galit ay hindi man lang siya naghapunan. Ayaw naman niyang magsalita noong tinatanong ko kung may nagawa mang mali ang Changwen ko. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Hahaha, nakakatawa talaga. Para siyang pulubi na kumatok para manghingi ng pagkain, pero walang napala.
Sa sobrang galit ko, hindi ko man lang magawang kumain isa. Ito na yata sa buong buhay ko. Ang pinakakatawa-tawang biro na narinig ko. Sobrang nakakatawa talaga. Joe Sisi, paano mo nakuha pang insultuhan ang kuya ko? Haha, hindi ko siya iniinsulto ah. Ikaw ang may sabi niyan. Akalain mo yun, may kusang umaamin kahit hindi naman tinutukoy. Hahaha. Ang pagiging mahina ang utak, namamana yan, alam mo ba yun, HMP? Hindi talaga kita kayang tapatan sa salitaan. Huwag mo nang asahan na papansinin ka pa ng kuya ko kailanman. Salamat ha, napakagandang balita niyan. Dahil wala na ang pagmumukha niya na laging umaali-aligid sa harap ko. Makakakain na ako ng maayos, kahit 2 mangkok pa ng kanin. Walang pera pero ang lakas ng loob na pumunta sa bahay aliwan. Umalis ka nga rito ngayon din, Reyes. Palabasin mo si Binibining Yanhong. Gusto kong makita si Binibining Yanhong. Isang hampas lupang katulad mo, gustong makita si Binibining Yanhong. Nananaginip ka ng gising. Subukan mo pang sumigaw-sigaw sa tapat ng pintong ito. Huwag kang magrereklamo kapag natikman mo ang mga pamalo namin. Mga kasama, ihanda ang mga pamalo. Humanda kayo, may araw din kayo sa akin. Lola, si Tiyo yun ah. Sundan natin siya. Asawa ko, buksan mo ang pinto, nandito na ako. Bilis, pagod na ako, buksan mo na ito dali. Mahal ko, naglalaba lang po ako sa likod bahay kanina, kaya hindi ko po narinig. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sigaw ko? Tang Pinyon, subukan mo siyang saktan. Kapag itinuloy mo ang pagpalo sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng kamay. Wala ka nang ginawa kundi ang kumain ng kumain. Napakalaking kamalasan sa buhay ko ang pakasalan ka. Baog na manok na hindi man lang makapangitlog, umalis ka nga sa harap ko. Bakit? Ikaw ba? Nakapangitlog. At kung nakapangitlog ka man, isang bugok na itlog naman. Isang taong pinalaya sa tapat ng bahay aliwan ng Yanhong sa madaling araw. At kinaladkad palabas. Hindi ba't normal lang sa mga lalaki ang magpakasaya sa labas at uminom? Pati na rin ang mambabae. Hindi naman papalakpak ang isang kamay lang, di ba? Anak, iligtas mo ako. May gustong pumatay, at talagang nagagawa mo pang apihin ang lola ko. Tikman mo muna ang hampas ng pamalo ko. Tiya, doon ka muna umiyak sa tabi. Huwag kang hamarang dyan dahil nakakaabala ka sa gagawin ko. Sinasabi ko sa'yo, bali na ba yung binti mo? Hahaha. Napakasakit, mamamatay na ako sa sakit. Ikaw na walang hiya ka, binti mo lang ba ang dapat mabali sa'yo? Halika rito, tikman mo tong pamalo ko para matuluyan ka na. Aray, ang sakit, patawad, nagkamali ako, pakiusap tumigil ka na. May saltik yata ang asawa ko. Amo, napakasungit naman at napakalupit ng batang babaeng ito. Kung minsan, huwag lang nating tingnan ang panlabas na anyo ng mga bagay-bagay. Inay, huwag nyo na po silang saktan, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tiyahan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tiyahan, ito po yung ligaw na kuneho na nahuli ko sa bundok. Niluto ko po ito ng maigi para lang dalhin sa inyo. Tiyahan, alam ko po ang ibig ninyong sabihin. Babalik pa po ako rito para bisitahin kayo sa susunod. Kapag naglakas loob muli ang lalaking ito na saktan kayo. Hinding-hindi ko siya palalampasin at gagantihan ko siya para sa inyo. Kung mayroon kang gustong sabihin, sabihin mo na. Napakasakit sa damdamin kapag kinikimkim mo lang yan. Lola, huwag na po kayong magalit kay Tiyahan. Ginawa lang naman po iyon ni Tiyahan para sa reputasyon ng mga kababaihan sa ating pamilya. Sa susunod, kapag inapi na naman si Tiyahan, ako mismo ang magpapasok sa sako sa walang hiyang lalaking iyon. At babaliin ko ang kanyang mga binti. Tingnan natin kung makakagawa pa siya ng masama. Ikaw na bata ka, bakit hindi mo agad sinabi kanina? Kung sinabi mo lang sana ng mas maaga, sana kanina pa lang, ay binali na natin ang mga binti ng mag-inang iyon. Mula ngayon, ang lahat ng gagawin niya, maging ang pagkain, pag-inom, at pagbawas niya ay dapat dumaan sa iyong tiyahin. Kapag hindi siya nagpakabait, gutuman ninyo siya ng ilang beses. Masusunod po, lahat ng gusto ninyo, Lola. Hihintayin muna nating gumaling ang kanyang mga sugat, pagkalipas ng 15 araw ay muli nating babaliin ang kanyang mga binti. Ipagpaumanhin ninyo, Ginoo. Maaari bang magtanong kung paano ninyo binibili ang ginseng at lingzi? Ito ba ay ibinabatay sa edad o sa laki ng halaman? Hindi kami tumatanggap ng mga gamot mula sa labas, mayroon kaming sariling mapagkukunan. Alis na rito. Kung ayaw ninyo sa akin dito, tiyak na may ibang tatanggap sa akin.
Lolo, mayroon po ba kayong ibinebentang mga binhi ng halamang gamot? Gusto ko po ng ginseng at lingzi. Kung alin po ang pinakamahal, iyon ang ibigay ninyo sa akin. Napakaharot mong bata ka, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ang mga ginseng na ito ay pawang ligaw na tumutubo sa kagubatan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sarili mong tanim yan, kaya dapat mong subukan. Ibebenta mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. O sige na, kunin mo na, dalhin mo na. Magnanakaw, hulihin niyo ang magnanakaw. Nawawala ang pataka ko, nawawala rin ang sa akin. Bilis, hulihin mo siya. Sino? Sino ang huhulihin ko? Walang kamalay-malay ang mga tao na nadukutan na pala sila. Ang husay ng magnanakaw na ito, talagang eksperto. Sisi. Ang pataka ni Lola, nawawala. Nandito pa ito noong lumabas ako pagkatapos kong bumili ng asin. May 3 tail ng pilak sa loob niyan. Walang hiyang magnanakaw yan. Sana hindi siya mamatay ng mapayapa. Napakalaking kasalanan nito. Ang pilak ko, huhuho. Lola, huwag po kayong mag-alala. Lola, nawawala rin ba ang pera mo? Kababali-balita ko lang na mahigit 10 tao na ang nanakawan. Huminahon ka muna. Huwag kang magpanik. Isipin mong mabuti. May napansin ka bang kakaiba o kainahinala? Gaya ng, may bumangga ba sa iyo? O baka naman may sumiksik sa iyo? Oo, tama. Noong lumabas ako sa tindahan, may bumangga sa akin mula sa likuran ko. Humingi pa nga siya ng paumanhin sa akin. Anong hitsura niya? Ang suot niya, may kakaiba ba sa mukha niya? Ang sapatos niya, mukha siyang nasa 20 anyos. May nunal siya sa may kilay. Nagmamadali siyang tumakbo palayo at muntik pa siyang madapa. Nasisipa niya pa nga ang isang bato. Kaya napansin ko ang takong ng bote niya. May bird na doon na hugis dahon. Lola, pumunta po muna kayo sa may kariton ng baka sa pasukan ng bayan para hintayin ako. Bigyan niyo po ako ng 1 oras, babalik din ako agad. Nahanap ko man o hindi, pupuntahan ko kayo doon para magkita tayo. Sige, mag-iingat ka ng mabuti. Apo, itim na sapatos. May berdeng dahon sa takong, at may itim na nunal sa kilay. Kapag nahanap niyo siya, may pabuya kayong 10 siopaw. Ate, may ilang tao na ganyan ang itsura. Nasa loob silang lahat ngayon ng templo. Salamat. Samahan mo ako roon. Pagkatapos nating gawin ito, ibibili kita ng siopaw. Hayop na to, anong klaseng walang kwentang lengguwahe ang pinagsasabi? Hindi naman ito Ingles, at lalong hindi Korean. Ano tong amoy na to? Bakit parang amoy ng mga Hapon? Ang aga namang ginawa ng bastardong si Shufu ang mga salot na to. At pinakawalan sila. Kahit kailan talaga, wala nang ginawang matino ang mga taong to. Sino yan? Huwag kang magkunwaring multo riyan. Ako to, ang lola mo. Pati ba naman gamit ng mga ordinaryong tao, ninanakaw nyo, wala na talaga kayong konsensya. Kung talagang matapang kayo, bakit hindi nyo nakawan ang kaban ng bayan? Napakaraming pera doon, hindi naman yun mauubos ng emperador. Doon na lang kayo magnakaw para tulungan siyang gastusin yun. Ang lakas din ng loob mag-isip ng batang to Sa itsura nyo pa lang, mukhang hindi na kayo mabubuting tao. Kung mabubuhay pa kayo, ipaubaya na lang natin sa tadhana. Mukhang balak ng babaeng to na nakawan ng kapwa niya magnanakaw Amo, anong gagawin natin sa mga taong yun? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Ipaubaya sa tadhana. Kung hindi sila mamatay sa ginaw, mamamatay sila sa gutom. Hindi naman pumupunta rito ang mga ordinaryong tao. Ito ang gantimpala mo, at pakiabot mo rin ang paketeng to sa kanila. Pakisabi na lang sa lahat, salamat. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Sana magkita pa tayong muli. Amo, sa tingin nyo, sino kaya siya? Kung sikin siya sa pera, bakit ibinalik niya agad ang ganoon aming pilak sa hukuman? Pero kung hindi naman siya interesado sa pera, bakit nambulabog pa siya ng husto para lang sa isang maliit na pataka? Hindi ko talaga siya moari. Masyado kayatang madaldal ngayon Halika na, marami pa tayong mahalagang aasikasuhin. Nandyan na ba sila? Nandyan na sila. Sinasabi ko sa'yo, Lola Joe. Huwag mong sabihing paghihintayin mo ang buong karwahe ng mga tao. Para lang kay Joe Sisi. Inaaksayan nyo ang oras ng lahat, hindi ba kayo nahihiya? Kung ikaw nga nagagawa mong mabuhay ng walang hiya-hiya, bakit naman ako mahihiya? May nakita lang kasi akong tindahan ng merienda, at dahil mukhang masarap ang bagong gawang mung bean cake doon, kaya naman pumili ako at medyo natagalan.
Tingnan mo nga ang sarili mo. Kung makareklamo ka parang hindi mo na maabyutan ang susunod na segundo. Bakit? Nagmamadali ka bang umuwi para magbigti? Sisi, bakit mo naman sinasabi yan? Nag-aalala lang naman sa'yo si Shaolian, hindi ko kailangan yan. O eto, ipamigay nyo tong mung bean cake sa mga tita para makatikim sila. Pero para sa mga plastic na nagkukunwaring mabait, huwag nyo nang bigyan. Para hindi ka mabulunan at ako pa ang kulitin mo. Tiyo, heto, kumain ka muna para may laman ang tiyan mo. Sige, salamat, Sisi, iya, ha ha ha. Sisi, tungkol dun sa supot ng pera, nagtanong-tanong ako sa batang pulubi at nalaman ko na. Isang palo ko lang sa kanya, ibinigay na agad niya sa akin. Teka, saan naman nanggaling ang pambili mo ng kakanin? Ang ganitong uri ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Ang dahilan kung bakit hindi niya itinuring na masama ang magnanakaw. At nasaan na ang 2,000 pilak na pambayad pinsala? Ipinanglibre ko ng siopaw doon sa batang pulubi. At ang natira, ibinili ko ng kakaning munggo. Sabi ko na nga ba, ang mag-inang Leo, siguradong gagawin nilang chismis ang pagkahuli ko. Kaya naman, pinatikom ko agad ang mga bibig nila. Oh, ano? Ang talino ko, di ba? Mahusay ang ginawa mo. Pero, hindi ba't gusto mo ang anak na lalaki ng pamilyang Leo? Kailan ka pa nagbago ng ganyan? Lola, natauhan na po ako. Patay na si ama, at si ina naman, ituturing ko na lang din na patay. Wala akong balak mag-asawa. Maghahanap na lang ako ng lalaking maninirahan dito sa atin. Palalakihin at pag-aaralin ko ang mga kapatid kong lalaki. At ako ang mag-aalaga sa inyo hanggang sa huling sandali. At saka, napakahirap ng kalagayan ng pamilya ni Liu Changwen. Pasaway ang ina niya. Panggulo sa pamilya ang kapatid niyang babae. At matako naman at tamad ang kapatid niyang lalaki. Siya mismo, mahina na ang utak, wala pang lakas. Hindi rin siya kagwapuhan. Pandak pa, masisira lang ang lahi ko sa kanya. Sabihin na nating nabulag ako noon. Pero ngayon, hindi man lang siya karapat-dapat kahit magbitbit ng sapatos ko. Hay, gusto kong makahanap ng lalaking walang mga magulang. Matangkad, gwapo, matipuno kapag walang damit, pero maganda ang tindig kapag nakabihis. Matalino at magaling lumaban. Isang napakakisig na lalaki. Hehe, kapag ganyang lalaki ang nakasama ko, siguradong napakagaganda ng magiging mga anak namin. Nako, wala talagang preno yang bibig mo, bata ka. Apo ko naman, nako. Pupunta muna ako sa labasan ng nayon para tingnan kung nakabalik na ang mga kapatid ko. Hehe. Simula ngayon, hindi na natin kailangang gumastos para bumili ng binhi. Kapag lumaki pa ito ng husto, baka maging mahiwagang espiritu na ito. Subukan ko kayang uminom din ng tubig batis na ito. Baka sakaling tumangkad din ako na parang si Yao Ming. Oy. Kumusta naman kayo? Aking mga magiging barbecue. Eto na lang, mata ko na, tamad pa, tapos napakataba pa. Siya ang pinakawalang silbi. Pumiyapa ka na. Para sa alaala mo, gagawin ko ang lahat para maging mas masarap ka kapag niluto kita. Diyos ko po, hindi ba tanak yan ng pamilyang Joe? Ang pasa niya ba sa balikat ay isang kambing gubat? Diyos ko, paano niya nagawa yon? Hoy, matanda, nakahuli ng kambing gubat ang sisi mo. Bilasan mo at tulungan mo roon. Ikaw talagang bata ka. Sinabi ko nang huwag kang aakyat sa bundok. Hindi ka ba nasaktan? Buti na lang at nakarating ako, may masarap na selosalo ngayon. Mamaya, iuuwi ko ang isang hita ng kambing pag alis ko. Lola, maayos lang po ako. Umuwi na po tayo para makapagpakulo ng tubig at makatay na ang kambing. Huwag na po, kaya ko pa namang bitbitin to pa uwi. Nanay, kailan pa lumakas ng ganito ang batang iyan? Hindi ko rin alam. Pero mabuti na rin yun, maganda na malakas ang isang babae. Para hindi siya basta-basta maapi ng iba. Mabuti na yan. Sige na, tama na ang panonood. Bumalik na kayo sa mga ginagawa ninyo. Ang kambing na ito, mukhang may timbang na 200 gin. Kapag nakatay na, siguradong may mahigit 100 gin na karne yan. Kebab, inihaw na tadyang, at sabaw ng kambing. Ate, tingnan mo. Ate, ang galing-galing mo talaga. Heto, may dinala ako para sa inyong dalawa. Kumain muna kayo para may laman ang tiyan nyo. Kapag nakatay na ang kambing, ipagluluto ko kayo ng masarap na ulam. Salamat, ate.
Ikaw talaga ang pinakamabait na ate. Ate, kain ka rin. Salamat, ang bait naman. Sige na, pumunta na kayo roon at maglaro. Maraming salamat, Aner. Heto po, tiya. Tingnan ninyo ito. Inay. Ito po ay ginseng. Itago niyo po agad yan. Nakita ko lang yan habang hinuhuli ko ang kambing. Kaya hinukay ko na rin po habang pabalik. Dahil dito, makakapag-aral na sa wakas ang mga kapatid ko. Makakapagtayo na rin tayo ng bagong bahay. Dadalhin ko ito sa bayan bukas para ibenta. Sisi, mas mabuting huwag mong ipapakita ang yaman mo sa iba. Hindi na magpapahaba ng salita si Tia. Nagtitiwala akong kaya mo itong ayusin. Naiintindihan ko po, Tia. Magpasama ka sa tiya mo bukas. At dumaan ka na rin para bisitahin ang isa mo pang tiya. At bigyan mo siya ng kaunting karne ng kambing. Lola, tingnan mo po kung dapat din nating bigyan ng karne si Mang Lizing. Ikaw ang magpasya, Apo. Ikaw naman ang nakahuli sa kambing na iyan. Alingtang, nakahuli po ako ng kambing ngayon. Binigyan ko po kayo at si Mang Tang para pampalakas ng inyong katawan. Ikaw talaga, sa susunod na aakyat ka sa bundok, mag-iingat ka palagi. Balita ko ay may mababangis na hayop doon. Napakabuti mong bata. Sa susunod, kapag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Dahil sa dala mong karne, makakakain din ako ng masarap ngayon. Ha, tungkulin ko po ang magbigay galang sa mga nakatatanda. Ihahatid ko na rin po itong karne kay Lola Yang. Sige po, ipagpatuloy nyo na ang inyong ginagawa. Hindi ordinaryong bata ang batang iyan. Ang laki ng kambing na iyon, pero binuhat niya ng ganoon kadali. Sa susunod, kailangan natin siyang mas alagaan at bantayan. Hindi madali ang buhay ng batang walang ama. Huwag nating hayaang apihin siya ng iba. Ama, sino naman ang maglalakas loob ng mga api sa kanya? Ina, iluto mo na ang karne. Ibang klase rin talaga ang ina mo. Napakalaki ng kambing na iyon, pero ganoon lang kaliit na karne ang dinala niya. Sino naman ang mabubusog dyan? Kung ayaw mo, ibalik mo na lang doon. May karne na nga sa bibig mo, hindi ka pa rin matatahimik. Ina, gusto ko pang kumain ng karne. Gusto ko pa, bigyan mo pa ako, dali. Wala ka nang alam gawin kundi kumain. Napakawalang silbi mo talaga. Ina, ako rin po. Anong kakainin mo? Tumigil ka nga, makulit na bata ka. Mahal ko, kumain ka rin. Kumain ka rin, aking mahal. Mahal ko, kapag wala ako sa bahay, si Ina. Kapag may nangyari o kailangan siya doon, alalahanin mong alagaan at tulungan siya palagi. Alam ko na po, ina. Sa tingin mo ba, tuluyan na talagang sumuko si Joe Sisi kay kuya? Kung dati yan, hindi man lang siya mangangahas na lumaban sa akin. Tingnan mo nga, wala man lang siyang nakuha ngayong araw. Sa susunod, huwag na siyang aasang makakatapak pa sa pinto ng bahay natin. Joe Sisi, hintayin mong makapasa ako sa pagsusulit. Humanda ka talaga sa akin. Sisi, uminom ka muna nitong tsaang Hawthorne para matunawan ka. Salamat po, tita. Uminom din po kayo. May itinabi akong isang hita ng tupa doon. Mamaya, tutulungan ka namin ng kapatid ko na ihatid iyon pa uwi. Magkita na lang tayo bukas sa bahay ni tita. Sasama rin ako para makita ang tangpingan na yan. Kapag nalaman kong inapi na naman niya si Bunso, bubugbugin ko talaga siya ulit. Huwag mong ipagsasabi sa tiyo mo ang tungkol sa ginseng, naintindihan mo. Tiyo, may alam ba kayong magandang paaralan dito sa malapit? Gusto ko sanang papag-aralin si Nanyean at Xiaoyun. Papag-aralin sila. Opo. Ang pag-aaral naman po ay hindi lang para maging opisyal sa pamahalaan. Ang pinakamahalaga, matututo silang maging marunong at matuwid sa buhay. Para hindi sila makulong sa maliit na mundong ito. May matandang iskolar sa nayo ng Wahia. Doon din nag-aaral si Liu Changwen. Mga 1 oras din ang lalakarin mula sa nayo natin. Hindi naman masyadong malayo. Mag-aral kang mabuti kapag nandoon ka na, ha? Sa araw, mag-aral ka ng mabuti. At pag uwi mo sa gabi, turuan mo rin kami ni Lola. Gusto rin matuto ni Lola. Oo naman. Paano kung balang araw, maging mataas na opisyal ang isa sa inyo ni Xiaoyun, at gawaran ako ng emperador ng titulong marangal na ginang? Kapag dumating ang utos ng palasyo, kailangan nating isulat ang pangalan natin sa talaan ng pamilya. Kung hindi marunong sumulat si Lola, sino ang magsusulat para sa kanya, di ba? Kung ganoon, mag-aaral po ako ng mabuti. Pag uwi ko, tuturuan ko kayo ni Lola. Sisi, bakit hindi mo kasamang pumunta sa bayan ang lola mo?
Nasa bahay po si Lola, gumagawa ng mga bag. Magsisimula na po kasing mag-aral ang mga kapatid ko. Mag-aaral na si Niean at ang iba pa, napakagandang bagay niyan. Sino ang may alam, baka balang araw ay magkaroon ng mataas na opisyal sa pamilya ninyo. Haha, sana nga po magkatotoo ang mga sinabi ninyo, Lola Yang. Kuya, hindi po ako narito para kumain. Gusto ko lang sanang magtanong kung tumatanggap kayo rito ng sariwang karne mula sa gubat. May dala akong karne ng tupa, baka gusto itong bilhin ng tagapamahala ninyo. Ako nga pala si Jang. Maaari ko bang makita ang karne ng tupa? Syempre naman. Magkano po ba ang balak ninyong presyo rito? Sa anyo ninyong tila isang kagalang-galang at banal na pantas. Naniniwala po ako sa inyo. Kung magkano po ang sabihin ninyo, iyon na po. Isama na po natin itong ulo ng tupa bilang regalo. Hindi ko na po ito sisingilin. Mabait na bata. Tama nga ang naging pasya mo. Ang bawat kilo ng karne ng tupang ito ay 25 barya. Maraming salamat po, tagapamahala Jang. Tanggapin niyo po ito pambili ng tsaa. Alis na po ako. Sa susunod na bumalik ang batang iyon, sabihan mo agad ako. Oh, bata, anong ginagawa mo rito? Anong mga buto ba ang kailangan mo ngayon? Tagapamahala, hindi po ako bibili ng mga buto ngayon. Gusto ko lang po sanang itanong kung bumibili ba kayo ng ginseng. Nakapagpatubo ka ba? Ano po sa tingin ninyo? Hindi naman ito parang nangingitlog lang ang manok. Hindi naman po ganoon kadali iyon. Nagtatanong lang naman po ako. Siyempre bumibili kami, bati ka kaya ito, kaya siyempre naman. Ikaw na bata ka, ganyan mo ba talaga binabalot yan? Napakalaking pag-aaksaya sa biyaya ng kalikasan. Diyos ko, mahigit 1,000 taon na siguro ito. Ha ha ha. Mas mababa pa ang tsansa nito kaysa sa pag-ulan ng ginto mula sa langit. Hindi niyo pa po sinasabi kung magkano. 8,000 pilak. Magkano? Ganoon po ba talaga kamahal ang ginseng na ito? Kung makakapagpatubo pa ako ng marami nito, siguradong yayaman na ako. Ha ha ha, magkano kamo? 8,000 pilak, bibilhin ko na. Ang bata-bata mo pa, mahina na ba ang pandinig mo? Sige po, deal. Tagapamahala, mayroon po sana akong isang munting kahilingan. Sana po ay matulungan ninyo ako. Sige, sabihin mo na. Alang-alang sa ginseng na ito, kahit hindi lang isa, kahit 10 pa, papayag ako. Dahil bigla po akong nagkapera. Gusto ko sanang pagandahin ang pamumuhay ng pamilya ko pag uwi ko. Kaya lang, ang mga tao sa nayon, tiyak na magtataka at maghahinala sila kung saan ko nakuha ang ganitong kalaking pera. Kaya naman, balak ko na lang pong sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Sabihin nyo na lang po na nakahukay ako ng ginseng at dinala ko rito sa inyo para ibenta. Isang maliit na ginseng lang naman po iyon na naibenta sa halagang 200 tael ng pilak. Kung may magtanong-tanong man, pwede po bang ganoon na lang ang sabihin ninyo? Sige, madaling usapan lang yan. Pero dapat mangako ka sa akin. Sa susunod, kapag nakahukay ka uli ng magandang halamang gamot, dito mo agad dalhin sa akin, ha? Tingin ko sa iyo, Iya, may swerte ka rin talagang dala sa buhay mo. Tiyak na makakahukay ka pa ng mas malalaking kayamanan. Kung ganoon, maraming salamat po, tagapamahala. 8,000 tael. Kailangang mag-shopping, gastos kung gastos. Ay, oo nga pala, kailangan muna nating pumunta sa bahay ni tita. Naghihintay pa sa akin si Tia. Heto na naman, patayin nyo na lang kaya ako para matapos na. Ayoko na. Mabuhay. Tia, tapos na ako sa ginagawa ko. Pwede na ba tayong umalis? Tita, heto po pala ang karneng tupa na pinapadala ni Lola para sa inyo. Huwag niyong kalimutang lutuin at kainin ito, ha? Kailangan talaga ng tita mo na magpalakas, lalo na ang utak niya. Huwag ninyong pakakawalan ang dalawang iyan. Gutuman ninyo sila ng 3 araw. Tingin ko lang kung makukuha pa nilang apihin ka. Sinasabi ko sa inyo, palagi kaming pupunta rito sa bayan para bisitahin ang kapatid ko. Kapag nalaman kong inapi nyo pa siya ulit, babalik ako rito para turuan kayo ng leksyon. Nakausap ko na rin ang mga kapitbahay dito sa paligid. Sisi, tara na. Ate, Sisi, halika na. Hindi ba kayo kakain muna rito bago umalis? Kapag natitigan pa kita ng matagal, baka mahawa pa ako sa kabobohan mo. Kakain, huwag na. Alis na kami, alagaan mo ang sarili mo. Tangko naman doon sa ginseng. Hehe, ipapaliwanag ko mamaya. Pero ngayon, ako ang taya sa lahat ng gagastusin natin. Tara, Tia, libre ko kayo ng mami na may sabaw ng manok. Pagkatapos, bibilhan ko kayo ng bagong damit at alahas.
Tiyak na mapapatitig ng husto si Tiyong sa ganda ninyo. Tiya, 8,000 tail po iyon. Magkano kamo? Diyos ko po. Tiya, dahan-dahan lang po. Kumalma kayo. At paano naman yung pilak? Siguraduhin mong may tatabi mo yan ng maayos. Alam ko po, Tiya. Jinhua, pilak na pulse Aries ba yung suot mo sa kamay mo? Huwag mong sabihing binili yan para sa iyo ng pamangkin mo. Oo nga, binili ito sa akin ng pamangkin ko. Maganda, hindi ba? Oo nga, ako ang bumili niyan para sa aking tiya. Hindi ba normal lang naman yun? Nakakuha ko ng isang ginseng sa likod ng bundok. Ibinenta ko yun para may pangregalo ako sa aking tiya bilang paggalang. Hindi ba't normal lang naman yun? Napakabuti naman kasi sa akin ng aking tiya palagi. Ano bang masama kung bilhan ko siya ng kahit ano? Napakabait na bata talaga ni Sisi. Magkanong pilak naman ang nakuha mo sa pagbebenta ng ginseng? Bakit? Aling Song, manghihiram ba kayo ng pilak? Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, hindi po namin ipapahiram ang pilak na ito. Magpapatayo pa kami ng bagong bahay at magpapagawa ng mga muebles. At kailangan ko pang papag-aralin ang dalawa kong nakababatang kapatid. Baka nga hindi pa magkasya ang pilak namin. Bata ka talaga, sino ba namang nagsabing manghihiram ako ng pilak? Itinatanong ko lang naman kung magkano mo naibenta ang ginseng. Nagtatanong lang naman ako dahil sa kuryosidad. Naibenta ko ng 200 tail. Ibinenta ko sa batika ng Xingling doon sa bayan. Magkano kamo? Itabi mo ang pilak para sa sarili mo, huwag mo nang ibigay sa akin. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ikaw talagang pasaway na bata ka. Kapag nagkakapera ka, ginagastos mo agad ng walang saysay. Bumibili ka pa ng mga ganitong palamuti, na masyadong magarbo, hindi maganda yan. Lola, saan po kayo pupunta? Pupunta lang ako sa ilalim ng malaking puno para makipagtsismisan sa mga matatanda roon. Babalik din ako agad. Kuya, wala ka ba talagang balak na suyuin at pabalaykan si Joe Sisi? 200 tail yun, sapat na yun kahit pumunta ka pa sa kabisera para kumuha ng pagsusulit. Ngayong napunta lang yun sa iba ng ganoon kadali, napakawalang silbi mo talaga. Anak, bakit hindi mo subukang muli? Napakalambot naman ng puso ng mga babae. Suyuin mo lang siyang muli, baka sakaling magbago pa ang isip niya. Palagi kang magpakita sa harap niya. At mas magpakita ka pa ng pag-aalala sa kanya. Naniniwala akong mapapabalik mo rin siya agad. Umalis ka dyan, ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Reyes, Sisi. Sa tingin ko, may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Bakit? May muta ba yung mga mata mo? Ate, wala ka ng pag-asa. Napakagalang mo namang bata ka. Sige na, iuwi mo na ang mga ito. Tiyo Lizing, sinwerte lang po akong kumita ng kaunting pera. Natural lang po na handugan ko kayo bilang pagpapakita ng paggalang. Kung hindi nyo po ito tatanggapin, paano ko pa po masasabi ang pakay ko sa inyo? Nako, ano ba yun? Sabihin mo lang. Kung kaya kong tumulong, hindi ako magdadalawang isip. Tutal, nakita naman kitang lumaki at magkamag-anak din tayo. Kaya natural lang na tulungan kita. Tiyo Tang, alam nyo naman po, na nagkabukod na po kami ng pamilya. Hindi po talaga maginhawa kung magsasama pa rin kami sa iisang bahay. May nahukay po akong ginseng sa likod bundok, at kumita po ako ng kaunting pera mula roon. Kaya gusto ko pong magpatayo ng bagong bahay, para makalipat at makatira doon kasama si Lola at ang mga kapatid ko. Kaya gusto ko pong itanong kung magkano ang bakanteng lupa ng nayon. Magkano po kaya ang presyo nyon? Gusto ko rin po sanang makuha ang lupa sa paanan ng bundok. Gusto ko po nang magtanim doon ng mga halamang gamot, para maibenta sa mga batika sa hinaharap at makatulong sa gastusin namin. Sisi, hindi ba napakalayo niyan mula rito? Pumapayag ba ang lola mo na tumira kayo roon? Tsaka, masyadong mapatlang at masukal ang mga lupain doon. Masyadong maabala kung kukuha ka pa ng mga tao para linisin at bangkailan iyon. May mga sakahan naman na malapit lang sa dati ninyong lupain. At may ilang naghahanap ng bibili doon ngayon. Kung gusto mo, ako na mismo, ang tiyo Tang mo, ang magtatanong para sa'yo. Oo nga naman, Sisi, masyado talagang masukal ang lupa roon. Tiyak na napakahirap bago yan mabungkal at mata naman. Tiyo, Tiya, nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihang loob. Pero hindi ko naman po balak magtanim ng mga palay doon. Ang balak ko po ay magtanim ng mga halamang gamot,
At suportado naman po ako ni Lola. Kaya huwag na po kayong mag-alala rito ni Tio. Sa ngayon, ako na po ang nagpapasya sa pamilya Joe. Sisi, kaninong pangalan ba ang isusulat dito sa titulo ng lupa? Isulat niyo po sa pangalan ko. Kung sino ang nagbayad, sa kanya dapat nakapangalan. Kung wala namang kwenta o kakayahan ang mga kapatid kong lalaki, walang silbi kahit isulat pa roon ang pangalan nila. Mabawaldas lang din naman nila yan balang araw. Kaya sa akin yun na po ay panggalon. Sa wakas, nakabili na rin ako ng sariling bahay at lupa sa panahong ito. Doon sa may lupang malapit sa likod ng bundok, sigurado akong mabili kapag tinamnan ko yan ng pakwan. Aba, may pambihirang swerte at kakayahan kaya akong dala. Diyos ko, bakit naman nagkaganyan kalala ang mga kagat sa kanya? Mabubuhay pa kaya ang taong yan? Siguradong pakana na naman ito ni Liu Quilan. Nabalitaan niyang nakahukay ng ginseng si Sisi sa likod ng bundok, kaya nainggit ang bruha at pinapunta rin ang sarili niyang mga anak para maghukay. At talagang 3 pa silang pumunta roon, PWE. Masyado kasing mukhang pera. Nakalimutan niyo na bang nag-aral si Sisi sa mga ngasong bulag ang isang mata noon? Nakalimutan niyo na ba? Galing sa digmaan ang taong yun. Siguradong napakahusay niya at maraming alam. Kaya siguradong marami ring natutunang abilidad si Sisi sa kanya. Kaya ba siyang tapatan ng mga walang alam na batang yan? Mas pinili pa nila ang pera kaysa sa sariling buhay. Ngayong naputol ang binti niya, tiyak na wala ng lalaking magpapakasal sa kanya. Diyos ko, ang anak kong si Jowdy. Anong nangyari sa'yo? Tumigil ka nga sa pag-Eitingal dyan. Kumuha ka na ng kariton at dalhin niyo agad siya sa pagamutan sa bayan. Jowdy, anak ko. Lady, sabihin mo kay ina, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Ina, nakatagpo po kami ng mabangis na baboy ramo. Ang bunso po ang nakakita rito. Noong sumugod po ang baboy ramo, nakayuko po si ate sa lupa para maghanap ng ginseng. Masyado po kaming malayo sa kanya, kaya hindi na namin siya nagawang tawagin. Kaya agad siyang sinuwag ng baboy ramo. Kasalanan po ito lahat ni Joe Sisi. Kung hindi lang dahil nakahukay siya ng ginseng. Hindi rin sana ako nagmadaling ganoon. At pinilit kayong umakyat sa bundok. Pupuntahan ko siya. Kailangan niyang magbayad. Song Dahua, hindi mo ba pupuntahang tingnan doon? Wala rito ang asawa mo. Kaya ang salita mo ang pinakapinakikinggan. Sasama ka ba o hindi? Hinding-hindi ako pupunta roon. Hindi basta-basta magpapapi ang batang si Sisi. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Kailangan ko pang umuwi para sa aking mga apo. Paliliguan ko pa sila kaya mauuna na ako. Magsilbi kayong saksi rito, ha? Tahimik lang ako rito sa aming bakuran. Nang biglang sumugod si Tiyang para saktan ako. Pagtatanggol lang ito sa aking sarili. Kasalanan mo ang lahat, kung hindi dahil sa iyo. Hindi sana binangga ng baboy ramo ang aking bahay. Kung hindi ka magpapaliwanag sa akin ngayon, hindi ako aalis dito. Nakakatawa ka naman. Ako ba ang nag-utos sa kanyang umakyat sa bundok? Nainggit ka lang nang makita mong nakahukay ako ng ginseng para ibenta. Kaya pinilit mo ring paakyatin sa bundok ang 3 mong anak na babae. Tapos ngayon, nagpapanggap ka pang mabuting ina. PWE, umalis ka man o hindi, wala akong pakialam. Subukan mo pang humakbang ulit sa bakuran ko. Bukas na bukas din ay tatalian ko si Joe Money at itatapon sa bundok. Wala na akong sasabihin sa iyo. Pagbalik ng tiyong mo, doon mo kami harapin. Lola, hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa pamilyang ito. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang masusunod. Ako naman ay magre-retiro na lang at magpapakasarap. Kaya huwag ka nang mag-alala. Duwag naman ang tiyong mo. Hindi ka niyon magagawang guluhin. Kapag natapos ng itayo ang bago nating bahay, lilipat agad tayo. Sumasakit lang ang ulo ko tuwing nakikita ko sila. Lola, kayo na talaga ang pinakamabuting lola sa buong mundo. Sige na, baka may upi mo pa ang mga hakaw ko. Paborito ko pa naman ang mga ito. Nakuha ko na. Ayaw pala ni Lola ng puro papuri lang. Mas gusto ko ang totoong ginto at pilak. Kailangang putulin ang kanyang binti para lamang may salba ang kanyang buhay. Kakailanganin ng 10 tail ng pilak para sa mga susunod na gamutan.
Ang mga anak talaga ay habang buhay nating pasanin. Wala akong matandaang may pagkukulang ako sa inyo kahit kanino. Naging patas ako sa inyong magkakapatid. At dahil lumapit ka sa akin ngayon para magmakaawa, bilang iyong ina, hindi ko rin naman matiis na pabayaan ka na lang. Narito ang 6 na tail ng pilak. Ang 3 tail ay galing sa akin. At ang isa pang 3 tail ay para sana sa pangalawa mong kapatid. Ibinibigay ko na lahat ito sa iyo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Sa pamilyang ito ngayon, si Sisi na ang nagpapasya. Ang kanyang pera ay sa kanya. Wala akong karapatang magdesisyon doon. Ang bahaging pilak na ito para sa pangalawa. Isipin mo na lang na galing ito sa pumanaw mong pangalawang kapatid. Para tuluyan ng tapusin ang inyong pinagsamahan bilang magkapatid sa loob ng maraming taon. Hindi mo na kailangang bayaran ang pilak na ito. Huwag ka na ring lalapit sa akin kapag may problema ka sa hinaharap. Matanda na ako at hindi na kita matutulungan pa. Umalis ka na. Umalis ka na. Ahahaha. Kapag hindi mo nabawi ang aking mga pilak ngayon, Hihiwalayan kita. Aking asawa, may mabigat din akong dahilan. Nagkasakit ang aking pamangkin at lumapit sa akin ng umiiyak, kaya wala rin akong nagawa. Hindi ko naman kayang panoorin na lang siyang mamatay sa sakit. at kaya mong, panoorin na lang na mamatay ang sarili mong anak. Ayokong makipagtalo sa isang irresponsableng babaeng tulad mo. Pupunta muna ako sa pagamutan ngayon para magbayad. Kapag bumalik ako at lamang hindi mo pa rin nababawi ang pera, pagka-uwi ko ay tuluyan na kitang hihiwalayan. At palalayasin kita pabalik sa kung saan ka man nanggaling. Buisit ka, Joe Jowdy. Bakit hindi ka nalang pinatay at kinain ng mga mababangis na baboy damo? At pati na rin ang Joe Sisi na yan. Napakayaman na nga niya. Ano ba namang magbigay siya ng kaunting pilak sa akin? At ang matandang iyan, napakatindi kong magpakita ng paboritismo. Munting binibini, wala na po talaga. Batika po ito at hindi tindahan ng mga pagkain. Saan naman po ako kukuha ng mga buto rito para sa inyo? Saan niyo po ba nakuha ang mga buto na ibinigay niyo sa akin noong nakaraan? Pwede po ba ninyo akong tulungang kumuha ulit ng ilan? Kapag nahanap niyo po ang mga iyon para sa akin, bibigyan ko po kayo ng isang napakalaking regalo. Malaking regalo, anong klaseng regalo naman yun? Hindi ko muna sasabihin sa inyo sa ngayon, pero sinisiguro ko po na ang halaga ng malaking regalong ito ay hindi bababa sa ginseng na ibinigay ko sa inyo noon. Maaari ko bang may tanong, binibini, kung anong klaseng mga buto ba ang gusto mo? Gagawin ng matandang ito ang lahat ng aking makakaya. Kahit ano, basta't bihira at kakaiba ang mga buto, gusto ko ang lahat ng yan. Kayo na po ang bahala sa iba. Sa sandaling makuha ko na ang mga butong iyan, ibibigay ko agad sa inyo ang malaking regalo. Sige, bumalik ka rito pagkalipas ng 3 araw. Sinisiguro kung makukuha ko ang mga buto para sa'yo. Ate, ikaw pala yan. Gutom ka na ba? Tara na. Sasamahan ka ni ate na kumain ng masasarap na pagkain. Ate, may 2 taong nakasunod sa likod mo. Kanina pa silang nakabuntot sa iyo simula noong pumasok ka sa bayan. Mag-iingat ka. Akala yata nila ay hindi ako mapanganib. At iisipin nilang mahina at madaling apihin lang ako. Bakit ba napakahilig maglakad-lakad ng babaeng ito? Sumasakit na ang mga binti ko sa kasusunod. Hanggang kailan ba siya mag-iikot-ikot? Nakakainis naman. Sa sandaling pumasok siya sa eskinita, doon na tayo kikilos. Mahal na Panginoon, tingnan niyo po. Hindi ba siya yung babaeng nagtanggal ng damit ng iba noong nakaraan? Mahal na Panginoon, paano kung mapahamak siya o malagay sa alanganin? Gusto niyo po bang puntahan ko? Baka sakaling makatalong ako. Hindi siya matatalo ng mga yan. Manahimik ka. Kayong dalawa, kanina niyo pa ako sinusundan. Hindi ba kayo napapagod sa paglalakad? Ibigay mo sa amin ang lahat ng pilak na dala mo. At hahayaan ka naming mabuhay. Bilis, huwag mo kaming piliting saktan ka. Paano kung tumanggi ako? Kung ganoon, huwag mo kaming sisisihin kung maging malupit kami sa'yo. Napakalupit naman. Ngayong tapos na nating panoorin, umalis na tayo. Nako, ikalawang Ginoo, bakit po kayo napadpad dito? Bihira po kayong mapadpad dito. Kukunin ko na po ngayon din. Uminom muna kayo ng tsaa. Nasaan na ang gamit? Ito ba talaga ang 1,000 taong gulang na ginseng? Ito nga ang 1,000 taong gulang na ginseng. Huwag mo nang sabihin hindi mo pa ito nakikita. Sa haba ng aking panahon bilang manggagamot, ngayon ko lang din ito nakita. Wow, 75,000 pilak. Napakalaking kita nito. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-alis, ikalawang Ginoo. Pakikumusta na lang din po ako sa unang Ginoo.
Napakabango ng amoy na ito, talagang nakakagising ng diwa. Masyadong mabagal ang baka at nakakaabala lang. Masyadong marangya ang karwahe, madaling mapansin na mayaman ka. Kaya ang pagpili ng asno ang pinakaligtas na paraan. Boss, magkano po ang asnong ito? Magaling kang pumili, binibini. Kung talagang bukal sa loob mo, at gusto mo talaga ito, ibibigay ko sa halagang 6 na pilak. Sinisiguro kung maayos ang lahat ng alagang hayop ko dito. Garantisadong malusog ito. 6 na pilak lang. Sige, hindi na ako tatawad. Pero kung isasama mo ang kariton sa likod mo, magbabayad na ako ngayon din. Binibini naman. Kung ikaw mismo ang gagawa nitong itong kahoy. Magagastusan ka lang ng malaki. At ang bayad sa paggawa ay aabot ng 2 pilak. Kaya hindi talaga pwede yan. Sige po, salamat na lang at Polem. Teka, sandali lang. Ganito na lang, pwede ba ito sa'yo? 8 pilak at maaari mo nang iuwi ang kariton pati ang asno. 6 na pilak. Kung payag ka, kukunin ko na to. Kung hindi naman, huwag na lang. Sa susunod, baka bumili pa ako ng kabayo, tupa, o baka sayo. Mas hahaba pa ang negosyo natin sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Sige na nga, dahil nakikita kong isa ka lang batang babae. Kung sa iba ito, hindi ko ibebenta sa ganyang kahalaga. Salamat, babalik ako rito sa susunod. Sisi, binili ko itong itong may asno. Gagamitin ko ito para ihatid ang mga kapatid kong lalaki sa kalapit na nayon para mag-aral. Para mas madali silang may hatid at masando umaga at gabi. Kung ang pinag-uusapan naman ay ang pagpapatayo ng bahay, ihahatid kita kay Chen Erzo. Siya ang nagpapatayo ng mga bahay para sa mga tao. Iya, Sisi, ikaw ba ang gumuhit nito? HMM, magkano po kaya ang aabutin para magpatayo ng ganitong bahay? Isa pa, bata ka pa lang ay nakita na kitang lumaki. Kaya hindi kita sisingilin ng labis na pilak. Kung ako ang mag-aasikaso ng mga materyales at paggawa, aabot sa mga 35 tail ng pilak para matapos ang ganitong bahay. Pero kung ikaw naman ang maghahanda ng sarili mong mga materyales, Bigyan mo lang si Tio Chen ng 10 tail para sa paggawa, sapat na yon. Hindi rin naman ako taong mapagpatumpik-tumpik. Kapag nirespeto ako ng iba, mas rerespetuhin ko sila ng higit pa roon. Basta't si Tio Chen ay ipatayo ng napakaganda ang bahay para sa akin. At matibay rin, maaari pa itong maging buhay na patunay ng husay mo. Kunin mo ang sertipiko ng pilak na ito, isauli mo na lang ang labis o dagdagan ko kung kulang. Basta isa lang ang hiling ko, ang gumamit ng mga totoong materyales na dekalidad. ayos, napakadaling kausap at bukas palad ng batang ito. Tinawag mo pa akong tiyo. Tinitiyak kong ipapatayo ko ng napakaganda ang bahay mo. Gusto ko ng bagong damit. Gusto ko ng bagong sapatos. Mayroon si Zhao Yunen, kaya dapat mayroon din ako. Tingnan mo ang magagandang bagay na iyon. Sa akin dapat ang lahat ng iyan. Inay, ang buwisit na batang si Joe Sisi, nakabili na ng karitela ng asno, tapos magpapatayo pa ng bahay. Inay, sisihin mo si kuya. Kung nakuha lang sana niya palagi ang puso ni Joe Sisi, hindi ba't sa pamilya natin mapupunta ang lahat ng ito? Ano naman ang magagawa ko? Bakit hindi ka rin umakyat sa bundok para maghukay ng ginseng? Naputol na nga ang mga binti ni Joe Jowdy. Ayoko ngang umakyat sa bundok at magpakamatay doon. Kahit patayin pa nila ako, hindi ako aakyat ng bundok. Kailangan ko pang protektahan ang 2 binti ko. Ate, sa atin ba ang karitelang ito? Oo naman. Gagamitin natin ito para ihatid kayo sa paaralan sa hinaharap. Masaya ba kayo? Ate, talagang papag-aralin mo kami. Oo nga, hindi ba't sinabi ko na sa inyo yun noon? Magsisinungaling ba ako sa inyo? Kailangan ninyong lamaking mabilis para maprotektahan ang pamilyang ito. Lola, sumama po kayo mamayang hapon. Kasya naman po tayo sa karitela ng asno. Hindi na ako sasama, ikaw naman ang puno ng pamilya. Sapat nang ikaw ang pumunta roon. Maghanap ka ng mga taong maglilinis sa lupang tigang na iyan. At ipahukay mo na rin ng husto. Ito po ang bayad sa inyo. Ipapaubaya ko na po sa inyo ang bagay na ito. May mahalaga akong paggagamitan kapag nahukay na iyan. Ate. Bumalik na po si Ate Jowdy. Patay ba siya o buhay? Nabali ba ang paa niya at naging pilay na? Wala tayong kinalaman doon. Maghilamos muna kayong dalawa, magsuklay ng buhok, at aalis na tayo. Ate, gusto mo bang sabihin na baka magtanim ng galit sa akin si Jowdy balang araw? Huwag kang mag-alala.
Kahit hindi pa nabali ang paa niya, magtatanim at magtatanim pa rin siya ng galit sa atin. Tandaan mo ito, kapatid ko. Tanging sa pagpapanatili ng distansya sa mga ganyang tao, at sa pagtayo sa mas mataas na posisyon, mulang mapapatingala ang mga taong naiinggit sa iyo. O sige, lumakad na kayo. Mag-ayos na kayo doon. Huwag nang kung ano-ano ang iniisip ninyong mga bata. Baka makalbo kayo niyan. Sige. Mula ba kayo sa kabilang nayon? May libreng tanghalian. Ang matrikula ng 2 bata para sa 1 taon ay 8 pilak at kayo na rin ang magdala ng sarili ninyong papel, tinta at brocha. Hindi na kailangang bumili ng mga aklat. Matuto muna silang magbasa ng mga titik bago mag-aral ng mga aklat. Sige po. Niaan, Yunan, lumuhod kayo at yumukod para magbigay galang sa guro. Haha. Haha. Hindi ba pagnanakaw ang tawag dito? Sa dalawa kong walang kwentang basura. Ito ang napapala kapag sumobra ang pagpapakalat ng balita. Tinarget tuloy tayo ng mga masasamang elemento. Pero sa huli, sila pa ang napatay. Umalis na kayo agad, hindi kayo ang kakainin ko ngayon. Gusto ko lang namang kumain ng matamis at maasim na tadyang ng baboy, bakit napakahirap magawa? Sige, 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 sige. May daan naman papuntang langit pero iniwasan ninyo. At pilit pa kayong pumasok sa pinto ng impyerno. Hayaan nyo nang pag-isahin ko kayong mag-asawa sa kabilang buhay. Iligpit na. Sige. Iya, maayos ka lang ba? May sugat ka ba? Tiya, maayos lang po ako, nakakapagod lang buhatin ito. Mamaya, pakisabi kay Tiyo na dumaan sa bahay para kumuha ng karne. Ang laking baboy ramon yan. Grabe, nakakatakam talaga. Halika na, patalimin na natin ang kutsilyo at mag-umpisa na. Sabihin mo nga sa akin, maayos ka lang ba talaga? Lola, alikabok lang po ito, hindi ko po dugo yan. Napakalakas kaya ng apo ninyo, huwag kayong mag-alala. Bilisan mo na. Sabik na akong kumain ng tadyang, HMPH, pagkain na naman ang nasa isip mo. Sa susunod niyan, magiging matako ka na talagang bata. Ang mahalaga ay ligtas ka at walang kapahamakan. Kung may sikreto ka man, ayos lang yan. Abala pa ba ang asawa ng ikatlong kapatid? Bakit hindi ka pa pumunta sa biyenan mo para kumuha ng karne? Inay, kapag hindi pa po kayo nagpunta roon, baka maubos na ang magagandang bahagi ng karne. Kung ganoon, saang bahay tayo pupunta ngayon? Maraming salamat po, Tia Wei. Nagkabukod na po kami ng aking biyenan. Hindi ko po kukunin ang bagay na hindi naman sa amin. Teka, nakita ko po si Godan na tumakbo paakyat ng bundok kanina. Diyos ko naman. Wen, alam ni inay na gusto mo nang kumain ng karne. Pero tandaan mo, huwag mong pagkakainteresan ang hindi sa iyo. Bukas, isasama ka ni inay sa bayan para bumili ng karne at gagawa tayo ng dumplings. Talagang hindi madali ang magpalaki ng anak. Huwag na huwag nating tutularan ng pamilya ng panganay na napakahirap ng buhay. Changwon, halika rito. Dalhin mo ang karneng ito kay Tio Lizing. Ako na ang magluluto ngayon, kaya pasensya na kung mapapalakad ka pa. Tia, gusto lang po sana naming itanong, kung ibinebenta ninyo ang karneng baboy ramon na to, Sisi, anong sa tingin mo? Anong masasabi mo? 5 barya kada kilo. Pero kapag taga-barangay natin, 3 barya na lang kada kilo. Pwede ring palitan ng 20 itlog kada kilo. Limitado lang ang mayroon kami. Sisi, iya, dinala ko na rin ang timangan namin dito. Tingnan mo nga kung pwede mong gamitin. Talagang napakaasikaso ninyo, Tia. Tamang-tama, hihiramin ko muna ito. Mamaya, bibigyan kita ng kaunting atay ng baboy para maiuwi mo at magawang sabaw. Bakit naman? Bakit ang salot na batang katulad mo ay ligtas at walang nangyaring masama? Karne ko lahat yan. Sa aking pamilya lahat ang karneng yan. Tiyang, tingnan ninyo po, lampas 3 kilo ang baboy na ito. Heto po, kunin ninyo. Bantayan ninyong mabuti, palabas lang at walang papasok. Ate, kailan ka pa natutong magluto ng ganito kasarap? Amoy na amoy ko na ang bango. Ang ate mo.
ay maraming talento at kayang gawin ang lahat. Kaya syempre, napakahusay ko ring magluto. Bakit hindi ka nagluluto noon? Sira ba ang ulo mo? Akala mo ba ayaw ko lang magluto? Nakalimutan mo na bang magkakasama pa tayo sa iisang bubong noon? Si Tiyang ang laging nagluluto noon, paano naman ako makikialam doon? Takot na takot siyang makasagabal ako sa patagaw niyang pagkain. At saka, bakit ko naman ipapatikim sa kanya ang masasarap kong luto? Kung sino ang mabuti sa akin, doon lang ako magiging mabuti. Huwag silang umasang makakalamang sa akin. Tay, Lola, halina po kayo, kain na tayo. Kayo ring dalawa, maghugas kayo ng kamay at kumain na. Lola, kain po kayo. Maasim-asim na matamis, may bango pa ng sarsa. Napakasarap at napakabango ng karne ng baboy Ramon na ito. Gustong gusto ko to. Anong nangyari doon? Bumagsak sa lupa at nagising. Nang malaman niyang pilay ang binti niya, talagang magsisigaw yan. Lola, pagkatapos ninyong mabusog, kung gusto ninyong pumunta roon para tingnan, saka na kayo pumunta. Basta huwag po kayong pupunta ngayon. Kapag pumunta kayo roon, sisisihin lang kayo ng nanay ni Sisi. Lahat ng ito ay dahil sa nanay mo. Mabuti pa ako sa iyo. Gumastos pa ako ng 10 pilak para lang iligtas ka. Kahit na gusto mong mamatay, ibalik mo muna ang pera bago ka mamatay. Napakalamig at napakamakasarili ng pamilya ko. Joe Sisi, Liu Quilan. Maghintay lang kayo. Pababayarin ko kayo sa lahat. Suzy, heto ang ipinadala ng pangalawang Ginoo ng nagmamadali. Ito ang ginseng na 1,000 taon na. Akin na nga, tingnan ko. Ang ganito kagandang gamot, masasayang lang kung sa akin gagamitin. Kailan pa nagkaroon ng ganiyang kakayahan si Tandang Ding? Nahanap niya pati ang ginseng na 1,000 taon na. Isang pambihirang kayamanan ito, Panginoon. Nagbukas ng maliit na batika roon ng dakilang manggagamot na si Ding. Kung sasakay tayo ng karwahe papunta roon, aabutin ito ng 1 araw. Nasa Sisway Town ito, sa Linhai County. Kung bibilangin ang araw, malapit na ang kaarawan niya. Parating na sa kabisera ang mga sugo mula sa kaharian ng Chang. Tiyak na magiging napakaabala ni Zio. Tanging isang may sakit na tulad ko na palaging may dalang gamot. Ang siyang mananatiling. Gising at alerto. Ihanda mo na ang lahat. Bukas, pupuntahan ko si Matandang Ding para maglaro ng chess. Sige, ayusin mo na. 8-8 ang sweldo nyo sa isang araw, kaya't magsipag kayong magbungkal. Ate, kailan ka pa natutong magmaneho? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Marunong ako sa lahat ng bagay. Sisi, sandali lang. Kaya mo ba hindi kaya? Mong magmaneho, ha ha ha. Ha. Ate, hindi mo na ba gusto si Liu Changwo? Oo, ngayon, ang pinakagusto ko ay si maliit na Yunan. Pagdating natin sa bayan, bibilhan kita ng tanghulo. Umupo ng maayos, bibilisan ko ang pagmamaneho, ang pagpapastol ng baboy, pagmamaneho ng karwahe. Pati na rin ang pangangaso ng malalaking hayop. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Ang ate ay parang isang misteryo. Binibili mo ba ito para sa pag-aaral ng mga Ginoo? Mayroon kaming pinakamahusay na Zuan paper at weighing. May 2 ikalawa ng Setyembre ng Duan yan at Ho Brush para sa inyo. Ang 2 ikalawa ng Setyembre na ito ay para sa reserba. Boss, pakibalot po ang lahat. Sapat na po siguro ang pilak na ito. Ate, napakamahal ng mga gamit sa pag-aaral. Pwede na yung. Sige, alam ko na ang iniisip nyo. Sa tingin nyo, napakamahal ng mga bagay na ito, di ba? Sa totoo lang, kung susumayan, hindi ito mahal. Dahil ang kaalaman ay walang katumbas. Ngayon, kumikita ako para mapag-aral kayo. Kapag kayo ay lumaki at nakapagtapos, pwede nyo ng gastusan ng ate, pareho lang iyon. Huwag kayong mag-alala at huwag kayong makonsensya. Mga kapatid ko kayo, tayo ay isang pamilya. Dumating na, dumating na, dumating na. Natatakot ako na kapag nagising sila, mag-away na naman sila. Kung malalaman ito ng ate, baka mabugbog na naman ako. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti nila. Saka, hindi ko naman sila sinasaktan. Ako ang nag-aasikaso ng kanilang pagkain, inumin, at pagdumi. Panandalian lang ang pagtatali sa kanila. Kapag huminahon na sila, pakakawalan ko rin. Mukhang iisa ang takbo ng ating isip. Kaninang umaga pa may ibong umaawit sa tapat ng aking pinto. Alam na ng matandang ito na may magdadala sa aking ng pilak ngayong araw. Haha.
Bakit nakatunganga ka pa riyan? Magtawag ka ng magbubuhat nito, Ginoong Jiang. May gusto pa sana akong itanong sa inyo, kaya ipaubaya na muna natin ito sa kanila. Doon tayo mag-usap, Ginoong Jiang. Nais ko sanang itanong kung tumatanggap din ba kayo ng mga prutas at gulay. Yung mga pambihira at may kamahalan ng halaga. Siyempre naman, tumatanggap kami. Itinuturing na kita bilang malapit sa akin, kaya naman. May mga bahay kainan kami sa buong kaharian ng Dakilang Yu. Basta't marami kang dalang paninda. Kahit ipadala pa natin yan sa mga kalapit na bahay kainan, pwedeng-pwede. Ito nga pala ang mga binhing iniwan ng isang negosyante mula sa kaharian ng Chenny noong nakaraan. Kulang ang dala niyang salapi noon, kaya iniwan niya ito bilang collateral. Dalhin mo ito pauwi at pag-aralan mo. Kung ganoon, maraming salamat po, Ginoong Jiang. Kapag may napalago akong magandang pananim mula rito, kayo agad ang una kong pagsasabihan. Sige po, Tiyo Jiang, mauuna na po ako. Napakagalang mo namang bata. Oh, heto, dalhin mo at kainin mo sa daan. Ina, tingnan mo, si Jo Sisi yung buwisit na babaeng yan oh. Pumasok siya sa bahay kainan ng Songhe. May lakas ng loob siyang umakyat sa bundok para mangaso, ikaw ba kaya mo? Kung hindi mo kaya, huwag kang daldal ng daldal dyan. Matanda, naging akyat bahay ka ba kagabi? Bakit ka natutulog sa tanghaling tapat? Ah, hindi po ako naparito ngayon para magbenta, kundi para bumili. Pasensya na kung nabigo ko kayo. Ano ba ang kailangan mo? Kung naghahanap ka ng mga binhi, wala ako niyan dito. Canela, star anise, fennel, cardamom, tuyong balat ng tangerine, hawthorn, dahon ng laurel, sand ginger, puting cardamom, at Sichuan peppercorn. Mayroon naman siguro kayo ng mga ito. Timbangin mo ako ng tig-1 kilo sa bawat isa. Anong klaseng race ata ito? May sakit ka ba? Kakainin ba ito o ipapampaligo? Bakit napakarami mong tanong? Paano kung masira ang tiyan mo rito? Hindi ba't masisira pa ang reputasyon ko? Sos, may masisira pa ba sa reputasyon mo? Wala ngang kahit isang tao rito. Bilisan mo, kung walang 1 kilo, kahit kalahating kilo na lang, HMP. Ang kabuuan ay 3 tail at 4 na mace, bigyan mo na lang ako ng 3 tail. Pero kailangan mong sabihin sa akin, kung para saan ba talaga ang mga bagay na ito. Manggagamot ka pa naman, pero hindi mo man lang alam to. Ang mga ito ay hindi lang basta halamang gamot, pwede rin silang gamiting pampalasa. Kapag nagluluto ng nilagang karne o adobong baboy, maglagay ka ng kaunti para mas bumango. Sandali lang, Iya, hintay, hoy, sandali. Alin-alin ba sa mga ito ang ilalagay sa nilagang karne o ilalagay ko ba lahat? Kapag dumating na ang mga binhi, paano kita hahanapin? Lihim na recipe ito ng pamilya namin, hindi ko sasabihin sa'yo. Kapag dumating na ang mga binhi, iwan mo muna rito sa'yo. Alis na ako, hoy, sandali. Bakit habang tinititigan ko, lalong nagiging pamilyar? Ang pamilya ng dating asawa ni ate ay lubog sa hirap ni walang makain. Paano sila magkakaroon ng karitela? Lola, galing po ba kayo sa bahay ng anak ninyo? Halika na po, sakay na kayo at sabay na tayong umuwi. Siya nga talaga ang anak ni ate, at may sarili na siyang karitela ngayon. Heto, iuwi mo ang kahon ng kakaning ito para makain ninyo. Lola Wu naman, napakabait ninyo, nakakahiya naman. Bisitahin niyo po si Lola kapag may oras kayo. Mauna na po kami. Ang mga taong hindi lang makalamang sa kanya, ang magsasabing masama ang ugali ng batang iyan. Ina, kuya, nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko na talaga kayang mabuhay ng ganito. Walang puso si Zheng Guang, hindi siya tao. Halos mapatay na niya ako. Sino ba si Zheng Guang? Nag-asawang muli si ate. Nasaan ang perang pilak para sa dote? Bakit walang nagsabi sa akin? Nagmamakaawa ako sa inyo, ibalik ninyo ang perang pilak kay Zheng Guang. Hindi ko na talaga kaya, *PWE. Kung hindi mo na kayang mabuhay, edi mamatay ka. Wala na kaming pakialam sa'yo. Das Huang, kaladkarin mo siya palabas. Sandali lang, magkakapamilya kayo, tapos ganyan ang trato ninyo kay ate. Ina, mga upo po ito. Hindi naman nakakain to. Ano, gusto mo akong gawing lolo ng mga ito? Ang mga goji berry naman ay nakakalinaw ng paningin. Pangpiga ng mantika, at mas masarap pa sa karne kapag niluto. Ano? 1 barya kada kilo, tapos gusto mo pang may magpulot ng mga dahon para sa'yo. Oo, napakaganda at pino ng kakaning ito. Ang daong ito ang pinakaimportanteng sikreto.
Ginagamit ito bilang pataba para mapabilis ang paglaki ng mga halaman. 1,000 kilo muna ang kunin natin, at dapat durog ang mga ito. At saka, Sisi, ang laki mo na talaga. Ipaubaya mo na ang bagay na ito sa akin. Ang tito ko na mismo ang personal na magbabantay sa paggawa niyan para sa iyo. Ikaw pala si Sisi. Madalas pumunta noon ang nanay ni Chinwawa sa inyong nayon ng Qingshan. Ano? 200 pilak. Hahaha, hayaan mong si ate ang humingi niyan bukas. Dapat lang na kay nanay ibigay ang pilak na iyon para maitago niya. Bakit natin hahayaang sila ang humawak niyon? Kapag nawala yun, siguradong masakit sa loob. Pero mahirap pasunurin ang buwisit na batang yun. Sinaksak niya ang kamay ng kuya mo hanggang sa lumusat ito sa kabilang panig. Hanggang ngayon nga, hindi pa ito tuluyang gumagaling. At balita ko pa nga, bumili sila ng lupa at nagpatayo ng bahay. Hindi ko alam kung magkano pa ang natitira. Pero dahil lang yan sa walang kakayahan si kuya, ibahin mo ako. Kailangan ko yung makuha. Senyorito, nagsasabi po ng totoo ang matandang ito. Kung may kasinungalingan man kahit isang salita sa mga sinabi ko, tamaan sana ako ng kidlat ngayon din. Kung totoo mang tinatamaan ng kidlat ang mga sinungaling, matagal ka na sanang naging uling, matandang ding. Hihihi, senyorito, kailangan din naman pong kumain ng matandang ito para mabuhay, di ba? HMPH. 8,000 pilak kapalit ng mahigit 20,000 pilak. Napakagaling nyo talagang kumita ng pera, dakilang manggagamot ding. Senyorito, pinagbibiro nyo naman po ako. Si Zio ay madaling mauto, pero ako, hindi. Ito ang kabayaran sa iyong pagod, matanda. Tandaan mo, huwag mo nang uulitin ang ganitong pagkakamali. Alis na tayo. Tingnan mo, napakaganda ng paglubog ng araw. Hindi ko alam kung ilang beses ko pa ito makikita. Panginoon, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng matandang pari? Kapag nahanap mo na ang taong itinadhana para sa'yo, mag-iiba ang lahat. Haha. Kung paniniwalaan ko ang mga sinabi ng baliw na matandang paring iyon, ako na ang tunay na nabaliw niyan. Tayo na, bisitahin natin ang ating tagapangasiwang Jiang. Ate, napakabango naman ng niluluto mong karne. Amoy na amoy ko na nga ang bango kahit nasa bakuran pa lang ako. Napakatalas naman ng ilong mo. Matako ka talaga. Tatawagin na lang kita kapag luto na ito. Sige na, maglaro ka muna. Ate, parang mga halamang gamot yata ang nilalagay mo riyan. Pwede rin palang ihalo sa ulam ang mga gamot na yan. Ginagamit yan para maging mabango at masarap ang mga lutong karne. Ang ilang manggagamot nga, nagluluto rin ng pagkaing may gamot. Iyon talaga ang pampagaling sa sakit. Itong sa aking luto naman, pampasarap lang talaga. Sige na, lumakad na kayo bago pa kayo mahuli sa klase. Mag-iingat kayo sa daan. Kayong dalawa, mag-aral kayong mabuti, ha? Inaantay pa ni Lola na guminhawa ang buhay natin dahil sa inyo. Halika na, aalis na tayo. Babalik agad ako bago magtanghali. Mag-iwan tayo ng dalawa para sa atin. Saka itabi natin ang mga buto para maitanim ulit, para tuloy-tuloy ang ani. Ang matitira naman, dadalhin ko sa kainan para subukan kung magugustuhan nila. Mahusay ang pagkagawa mo. Halatang pinagbutihan mo talaga. Para po mabawasan ang inaalala ninyo, aking amo. Tungkulin ko lamang po ito bilang inyong tagapagsilbi. Walang anuman po, tagapamahala Jiang. Nandito na po si Binibining Joe. Sabi po niya ay may kailangan siya sa inyo. Aking amo, pupuntahan ko lang po muna siya. Madalas naman pong pumunta rito si Binibining Joe. Saglit lang po ako, babalik din agad. Sige, tikman ninyo ito. Pakwan ang tawag dito. Matamis at talagang nakakapawi ng uhaw. Pampalamig sa katawan at nakakaginhawa pagkatapos kumain. Napakasarap, ikaw ba ang nagtanim nito? Ilan pa ba ang mayroon ka? Bibilhin ko ng lahat. Sa pagkakataong ito, 8 lang po ang naitanim ko. Ito namang isa, para kay Song Jiming. Ang natitirang 5 naman, tig-iisang pirasong pilak po ang bawat isa. Bibilhin ko na pong lahat, Tiyo Jiang. Ito po ang sarili kong luto ng pinalambot na karne na may sarsa. Handog ko po ito sa inyo bilang paggalang. Tikman niyo po. Salamat. Hanggang sa muli. Aking amo, tikman niyo po agad ito. Dali. Ang pakwan na ito ay isang napakapambihirang prutas. Kanino galing ito? Ipinadala po ito ng isang batang kaibigan na kakilala ko. Siya nga po. Saka hindi pa umaalis ang dalagang iyon.
Ilan pa ang natitira? Binili ko na pong lahat ang natitirang 5. Kukuha ako ng 2. Sa'yo na ang mga matitira. Masusunod po, ihanda ko lang po at ibabalot para sa inyo ngayon din. Shaoli, kapag wala ako sa tindahan sa mga susunod na araw. Kapag dumating ang batang si Joe, siguraduhin mong mapipigilan mo siya. At magpadala ka agad ng tao para balitaan ako. Naintindihan mo ba? Sige po, amo. Kapag nakita ko po si Binibining Joe, tiyak na pipigilan ko siya. Sisi, salamat naman at nakabalik ka na. Dali, nandito ang ina mo. Tia, pumarito po kayo. Maayos lang po ba si Lola? Maayos naman si Tia Joe. Pero ang ina mo, tila may masamang balak. Nandito na pala ang batang si Sisi. Lola, maayos lang po ba kayo? Anong nangyari sa braso nyo? Sinong nanalbahe sa inyo? Ang tiyo mo ang may gawa. Ayaw siyang papasukin ng lola mo sa bakuran. Kaya itinulak niya ang lola mo. Magsalita kayo, ano ba talaga ang pakay ninyo sa pagpunta rito ngayon? Bakit kailangan nyo pang manggulo rito sa bakuran namin? Dapat may maayos kayong paliwanag ngayon, Sisi. Hindi kami naparito para manggulo. Naparito lang kami para bisitahin ka. Bisitahin ako. Matagal nang naputol ang ugnayan nating magkamag-anak. Anong karapatan ninyong pumunta rito? Nakalimutan mo na ba ang napagkasundoan natin noon? Napakasutil mong bata ka. Kahit ano pa ang sabihin mo, kapatid ko pa rin ang tunay mong ina. Hindi kailanman mapupunit ang inyong magkadugo. Kahit putol na ang ugnayan natin, tiyo mo pa rin ako. Bakit ganyan ka kawalang galang? Ikaw pala ang nagtulak at nanakit kay Lola. Huwag, ina, tulungan mo ako. Ang lakas ng loob mong pumunta rito at saktan ng pamilya ko. Hindi ko hahayaang palagpasin na lang ito. Kapag nanggulo pa kayo ulit, hindi ko kayo patatawarin. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Bitiwan mo muna siya. Sobra na talaga ang batang ito. Bitiwan mo ang anak ko dali. Balak nyo bang sabay na lumapit para makipagtalo sa akin? Nabalitaan nyo lang naman na marami akong pera ngayon. At naparito kayo para magsamantala. Matagal nang naputol ang ugnayan natin bilang magkamag-anak. At heto ka pa rin, paulit-ulit na nanggugulo sa amin. Napakasagwa ng ginagawa mo. Lumayas ka na rito ngayon din. Sisi, nagkamali talaga si Ina. Tingnan mo naman ang mga sugat ko sa buong katawan. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang ganitong buhay. Humihingi lang ako ng kaunting tulong sa iyo. Pangako, tatahimik na ako at mamumuhay ng maayos pagkatapos nito. Alam mo namang pinutol ko na ang ugnayan natin, pero nagagawa mo pa rin akong gamitin at linlangin. Masyado ka namang mapangarapin kung ganoon. Napakayabang at napakabastos mong bata ka. At napakasama pa ng iyong asal. Sa ginagawa mong iyan, tiyak na kapahamakan ang aabutin mo balang araw. Ikaw ang totoong walang galang sa sarili mo bilang nakatatanda, at walang katapusan ng kasakiman mo. Lagi mong hinahangad ang mga bagay na hindi naman sa iyo. Nakatunghay ang langit sa atin. Naway ihiwalay nito ang tama sa mali, at magbigay ng babala sa mga taong may masasamang balak. Ina, Lola, maayos lang ba kayo? Baka natakot po kayo ng husto sa kulog at kidlat na iyon. Salamat sa langit at lupa para sa babalang ito. Sana'y manatiling tapat ang lahat sa kanilang puso at matutong umunawa sa katotohanan. Diyos ko. Kitang-kita na kahit ang langit at lupa ay hindi mapalampas ang mga taong nanggugulo ng walang dahilan. Kayo naman talaga ang may kasalanan sa simula pa lang. Kaya dapat lang na tumigil na kayo at magbago. Lola, uminom muna kayo ng tubig. Hayaan niyo pong tingnan ko ang inyong braso. Ikaw talagang bata ka. Hay nako, sa susunod, huwag ka ng padalos-dalos kapag may nangyayari, ha? Hindi na po ito masakit. Hindi ko akalaing marunong palang maghilit ang sisi ko. Ang galing mo naman. Lola, sa susunod kapag may masakit sa inyo, hihilutin ko po kayong muli. Magpahinga muna kayo riyan. Ako na po ang magluluto. Sisi, anong klaseng putahe ba itong niluto mo? Ang sarap naman nito, kakaiba ang lasa. Lola, pakwan po ang tawag dyan. Napakatamis po niyan. Balak ko po talagang magtanim ng ganyan. Pati na rin po yung talong kanina, gusto ko ring magtanim yun. Kaya ko nga po ipinapakuha ang mga tuyong dahon. Dahil isa po yun sa mga pataba sa lupa. Kapag napalaki ko na ang mga ito, makikita nyo rin po ang resulta. Sige na po, ikaw na ang namamahala sa pamilya natin ngayon. Kung ano ang sabihin mo, yun ang gagawin namin. Susunod si Lola sa lahat ng gusto mo. Lola, hindi po ba pumunta rito sina Tito at Tita ngayon? HMPH, mga duwag kasi sila. Simula ngayon, sa iyo at sa dalawang batang lalaki na lang aasa si Lola. Hindi na ako aasa sa iba.
Lola, nandito naman ako, sapat na yun. Ako ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa pagtanda mo. Ay, oo nga pala, Lola, tingnan mo po ito. Ibinigay po ito sa akin ni tagapamahala diyang ng Restaurant Songhe. Kapag pumunta tayo sa bayan sa susunod, gamit ito, hindi na natin kailangang magbayad ng buwis sa pagpasok. At sinabi rin ni tagapamahala diyang, bibilhin niya raw ang lahat ng aanihin ng pamilya natin. Siguradong makatarungan ng ibabayad niyang presyo. Napakabuti naman. Sisi, galingan mo ang pagtatanim. Aasa na lang si Lola sa iyo para mamuhay ng masagana. Lola, pakibigay po mamaya ang natirang kalahating pakwan sa kusina. Kay Lola Wu, bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa atin kaninang umaga. Pupunta muna ako sa bahay ni Tito Lizing. Sandali lang po ako roon. Sige, asikasuhin mo muna ang dapat mong gawin, alam na ni Lola. Itay, gusto ko pong kumain ng karne. Itay, gusto ko ng karne. Kung gusto mong kumain, doon ka humingi sa lola mo. Sa bahay ng lola mo maraming karne, natatakot ako, ayokong pumunta roon. Gusto ko ng karne, gusto ko ng karne, gusto ko ng karne. Kung ayaw mong kumain, maupo ka ng maayos dyan. Huwag ka nang magmaktol. Sisi, sapat na ba ang ganito? Opo, ganyan nga. Pagkatapos ng 3 araw, ihalo niyo po ang mga binabad na ito sa lupa, para mas mabilis tumubo at mag-ugat ang mga itatanim. HMPH, baliw ba ang taong yan? Huwag mo nga akong singhalan. Kung masakit ang ngipin mo, magpatingin ka sa manggagamot. May topak ka talaga. May pambihirang talento ang dalawang bata, at may potensyal silang maging mahusay sa pag-aaral. Maraming salamat po, Guru Wu. Pakiusap, gabayan niyo po ng mabuti ang aking mga nakababatang kapatid. Asahan mo, gagawin ko. Ate, para sa amin po ba ito? Oo nga naman, kung hindi sa inyo, kanino ko pa ibibigay? Kaya sige na, kunin niyo na ito at kainin. Tig-2 kayo ni Nian. Maraming salamat. Ate, salamat po. Ate, Lola, nandito na po kami. Anong nangyari sa iyo? Masakit ba ang braso mo? Ninakaw ng kapitbahay ang gulay, kanin, at ang adobong karne. Akala ko naman kung ano nang seryosong nangyari. Hayaan mo na, kung ninakaw nila, di hayaan sila. Kanina, sinadya kong lagyan ng pampaperga ang pagkain. Nagawa sa mga halamang gamot. Kapag kinain nila yun, siguradong sasakit ang tiyan nila. Siguradong namimilipit na sa sakit ang nagnakaw niyon ngayon. Ate, ang sakit-sakit po ng tiyan ko. Nako, masama ito. Ha 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 ha. Lola, niloloko ko lang po sila kanina para takutin sila. Hindi ko naman talaga nilagyan ng gamot. Tingnan nyo naman po ang biro kong ito. Ate, nakaka-presko pala ang lasa ng balat ng pakwan na ito. Sana nga ay makapagtanim tayo nito para sa sarili natin. Para araw-araw, may makakain tayong pakwan na hindi nauubos. Sige, kapag nagtagumpay ang pagsubok ni ate, ang munti nating si Yunan, ay makakakain na ng matamis na pakwan araw-araw. At may lakas ng loob ka pang magtago, ha? Tingnan ko lang kung saan ka pa makakatakbo. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag ka na pong magalit. Pag-usapan po natin ito ng maayos. Alam ko na pong nagkamali ako. Pakiusap, huwag ka nang magalit. May hawak na pilak ang anak ko. Kukunin ko ang pilak at ibibigay ko sa iyo. May pilak ang anak mo. Magkano? Nabenta ang ginseng sa halagang 200 pilak, at mayroon pa siyang karwaheng hila ng asno. May sama ng loob siya sa pamilya ko kaya ayaw niyang kusa itong ibigay. Ako ang ina niya. Kung kakausapin ko siya ng mag-isa, siguradong makukuha ko ito. Kapag hindi mo yan nagawa, hinding-hindi kita mapapatawad ng ganoon kadali. 25 barya kada araw. Sinong gustong magtrabaho? Ako at ang aking apo. Ako po, pinuno. Kaming 2 magkapatid ay sasama rin. Mga kasama, huwag kayong magmadali. Dahan-dahan lang. Sinasabing kung sino ang mas matapang, siya ang nagtatagumpay. Ngunit sa harap ng ganito kalaking mabangis na hayop, sino ba namang hindi kakabahan sa ganitong sitwasyon? Kapag sumugod siya sa akin, magtatago agad ako sa mahiwagang espasyo ko. Anong ibig sabihin nito? Gusto ba niyang makipaglaro sa akin? O may iba siyang binabalak? Naalala ko na. Ito pala yung tigre na uminom ng tubig mula sa mahiwagang bukal noon. May itim na batik sa dila niya. Hindi siya nananakit ng tao. Mukhang amo at nakatutuwa ang tigreng ito. At nakatutuwa pa ang kanyang mga kilos. Para sa akin ba ito?
Sadyang ibinibigay mo pala talaga ito sa akin. Maraming salamat sa iyo, kapatid na tigre. Heto. Kailangan ko muna kasing pumunta sa bayan ng Sisway. Pagbalik ko, ipagdadala kita ng masarap na pagkain, ha? Iya, ikaw nga ang hinihintay ko. Bilis, sumunod ka sa akin sa loob. May malaking pagkakakitaan ang Tito Jiang mo na gustong pag-usapan kasama ka. Pero nandoon pa po sa karwahe ang aking USA. Ipasok muna natin yan bago tayo mag-usap. Ipaubaya mo na yan sa mga katulong sa tindahan, sila na ang baalang magpasok niyan. Maupo ka muna rito at pakinggan mo muna ako. Uminom ka muna ng tsaa. Tito Jiang, sabihin niyo na po kung ano yun. Napakalapit na po natin sa isa't isa. Huwag na po kayong mahiya sa akin. Ganito kasi yun. Gusto ko sanang bilhin ang recipe mo para sa malinamnam na karne. Inaalala ko lang baka lihim na recipe yan ng pamilya nyo, na hindi nyo ipinapasa sa iba. Kaya nga medyo nahirapan akong sabihin ito sa'yo. Nako, Tito Jiang, akala ko naman kung ano na. Hindi naman po iyon lihim na recipe. Sarili ko lang pong gawa yun mula sa mga sinubukan ko. Kung gusto niyo po, ibibigay ko na lang sa inyo ng libre. Bigyan niyo po ako ng papel at panulat. Isusulat ko na po agad para sa inyo ngayon din. Akala ko pa naman kung anong napakalaking problema. Masyadong seryoso ang mukha niyo, Tito. Sobra akong nagulat doon, pero hindi naman yata tamang ganoon na lang. Kahit na sarili mo pang nadiskubreng recipe yan, nang hindi kita binabayaran ng pilak. Hindi ko naman pwedeng tanggapin na lang ng basta-basta ang gawa mo. Ha ha ha, bilib talaga ako sa kabutihang asal niyo, Tito Jiang. Kayo na po ang bahala kung magkano ang ibibigay niyo. Ayos lang naman po talaga sa akin kahit magkano. Marami pa naman tayong pagkakataon na magkasama sa susunod. Pakiabot nga sa akin ang papel at panulat. Isusulat ko na ngayon din. Tito Jiang, isinulat ko na rin po rito ang mga dapat tandaan. Kung mayroon man po kayong hindi maintindihan, itatanong nyo na lang po sa akin mamaya. Sige. Ay, siya nga pala. Saan ka nga pala nakatira? Kung sakaling kailanganin kita sa susunod, pwede akong magpadala agad ng tao para hanapin ka. Nasa nayon po ng Qingshan ang bahay namin. Pagkalabas po ng bayan mula rito, susundan lang ang maliit na daan. Mga 1 oras din po ang biyahe kapag sumakay ng karuwahe. Pagdating sa nayon, magtanong-tanong lang po kayo. Kilalang kilala ng lahat doon ng pangalan kong Joe Sisi. Sige, tatandaan ko yan. Kapag may kailangan ako sa iyo sa susunod, papapuntahin ko na lang si Shaoli para puntahan ka. Tutal naman, magkakilala na kayo. Sige, bibilhin ko na ang buong USA. Pati na rin itong recipe ng masarap na nilagang karne. Magbabayad ako ng 500 pilak para sa lahat. Heto ang perang papel. Itabi mo itong mabuti. Kung ganoon po, mauuna na ako ngayon, Tito Jiang. Paalam po. Sige, mag-iingat ka sa daan, ha? Sa susunod, kapag nakasalubong mo uli ang malaking tigreng yun, siguraduhing bigyan mo pa siya ng maraming mahiwagang tubig bukal na maiinom. Mahusay din pala siyang manggaso at talagang may matalas na mata. Ah. 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 Aray, sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Ang dami-dami ninyo, pero pinagtutulungan nyo ang isang bata. Kapag nalaman ito ng iba, talagang pagtatawanan kayo. Napakawalang hiya ninyo. Ngayong araw, tuturuan kayo ng leksyon ng lola nyo. Hindi na po kami uulit, binibining mandirigma. Hindi na po talaga kami uulit. Pakiusap, huwag nyo na po kaming saktan. Reyes. Kapag nakita ko pa kayong nang-aapi uli ng iba, babalian ko talaga kayo ng mga binti. Ha ha ha. Ayos ka lang ba? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hindi mo na ba ako nakikilala? Anong pangalan mo? Nasaan ang pamilya mo? Wala po akong pangalan. Wala na rin po akong tahanan. Kung ganoon, gusto mo bang sumama sa bahay ni ate? Mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo. Bakit? Ayaw mo ba? Iniisip mo ba na hindi kita kayang buhayin? Huwag kang mag-alala. Magaling kumita ng pera si ate. Kaya kung buhayin ng isang paslit na tulad mo, walang problema yan. Sumama ka lang sa akin mula ngayon.
Wala nang mangangahas na mga api sa iyo. Ako na ang tatayo mong tunay na ate. Halika na, iuwi ka na ni ate. Damit ito ni Yun-an. Tingin ko, halos magkasing tangkad lang kayo. Kasya sigurado ito sa iyo. Bukas, ipapatulong ko kay Lola Wu. Nagawan ka pa ng ilang pares ng damit para may pamalit ka. Lola, kayo na talaga ang pinakamabuting lola sa buong mundo. Araw-araw mo na lang akong binobola. Bilis na, magluluto pa ako. Alisin mo nga yung kamay mo. Kawawa naman ang batang ito. Kahit nanganib siyang mabugbog, binalaan pa rin niya si Sisi na may nagmamatsyag sa kanya. Kung may atraso, dapat nating singilin. At kung may kabutihang natanggap, dapat nating suklian. Hindi kailanman magiging walang utang na loob ang pamilyang Joe. At higit sa lahat, may pera naman si Sisi. Higit sa 8,000 tail ng pilak. Ngayong araw ay nag-uwi pa siya ng 500 tail ng pilak. Kaya nating buhayin kahit 10 o 8 bata pa. Bihira namang magkagusto ang apo ko. Bakit naman ako hahadlang at magpapakasama? Ha ha ha, bata. Ilang taon ka na? Lola, 6 na taong gulang na po ako ngayong taon. Kung ganoon, mula ngayon ikaw na ang pangatlong bunso sa pamilya natin. Ha ha ha. Ang pinakabunso sa lahat. Haha, ako nga pala si Joe Sisi. May 2 ka pang kapatid na lalaki. Ang isa ay si Joe Nian, 11 taong gulang na. At ang isa naman ay si Joe Yunan, 8 taong gulang. Mula ngayon, ang pangalan mo na ay Joe Jin Chong. Sana ay maging maningning at puno ng tagumpay ang iyong kinabukasan. Kapag tayong 2 lang, tatawagin kitang Xiaojin. Hintayin nating makauwi ang 2 mong kuya galing sa paaralan. Siguradong magugustuhan ka rin nila. Huwag kang mag-alala, napakagwapo kaya ng Xiaojin natin. Kapag nang ahas na mambubuli ang 2 pilyong iyon sa kanya, titiyakin kong mamumula ang mga puwet nila sa palo. Ang swerte ko talaga. Sa hinaharap, magiging ate ako ng isang napakagwapong lalaki. Siguradong itatrato akong parang reyna ng mga kabataang babae niyan. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nasa isip ng pamangkin mong iyon? Kahit may pera siya, hindi naman dapat ganyan siya mag-aksaya. Ang anak nating si Money, hanggang ngayon hindi pa rin nakakapag-aral. Bakit ang maliit na pulubing iyon, may karapatang mag-aral? At ang nanay mo naman, hinahayaan lang siya at hindi man lang pinagsasabihan. Para sa sarili niyang pamilya, kahit kititing na pera ayaw niyang gastusin. Pero pagdating sa isang taong labas, binibilhan pa ng mga bagong damit at pinapaaral pa. Itinuturing ka pa ba niyang tunay na anak niyan? Xiaojin, makinig ka ng mabuti at mag-aral ng maayos sa iyong guro, ha? Alam ni ate na napakatalino mong bata. Galingan mo, ha? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Ate, huwag ka nang mag-alala. Aalagaan po naming mabuti ang aming bunsong kapatid. Hinding-hindi namin hahayaang may mang-api sa kanya. Opo ate, makakaasa ka sa amin. Sige, babalikan kayo ni ate mamayang dapit hapon para sunduin. At ipagluluto ko kayo ng masasarap na pagkain para sa hapunan. Sige na, pumasok na kayo. Baka mainip ang guro ninyo sa paghihintay. Sisi, 10 buwan kitang dinala sa aking sinapupunan bago ka isilang. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Nahahayaan mo na lang nabugbugin ang sarili mong ina. Tingnan mo nga ang buong katawan ko. Wala ka bang kahit kaunting awa sa akin? Bakit napakatigas ng puso mo? Ha anak, ako ang ina mo. At ganyan mo lang ako tatratuhan. Sige, sige, kung ayaw mo talaga akong kausapin, pupunta ako roon sa paaralan ni Yunan at Nian para magtanong. Itatanong ko sa guro nila, kung ano ang silbi ng pag-aaral ng mga anak na walang utang na loob. Sayang lang ang pag-aaral nila. Sige, subukan mong gumawa ng gulo roon. Sa sandaling mag-iskandalo ka roon. Itatapon ko naman si Qin Xiaobao sa gitna ng kabundukan. Kung nagmamatigas ka talaga, sige, subukan mo. Hindi ba't pilak lang naman ang habol mo? Sobra-sobra ang pilak na mayroon ako. Pero mas gusto ko pang gastusin ang pilak ko sa pagkuha ng ibang tao kaysa bigyan ka kahit isang kasing. Kaya huwag mo na yung pangarapin. Huwag mo akong harangan sa daan ko. Lumayas ka sa harap ko. Ha ha ha. Ina. Ang aking Yunan. Dali, patanjin nga ang aking anak. Yunan, bumalik ka rito. Ina.
Kuya, siya si Ina. Tingnan mo, mukhang sugatan si Ina. Kung hindi ka palalapit ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Bata ka, bakit ba kapareho mo ang ate mo? Ako ang inyong ina. Ganito ba talaga ninyo ako pakikitunguhan? Sobrang binaygo nyo ako. Huwag mong pagsasalitaan ng masama si ate. Wow. Kaninong bata ka ba? Bakit napakabastos mo? Anong ginagawa mo? Kapatid ko siya. Siya ang kapatid na kauuwi lang kasama ng aking ate. Kapag sinubukan mo siyang saktan, isasumbong talaga kita kay ate. Kapatid, tatanungin kita ulit ng huling beses. Lalapit ka ba rito o hindi? Kuya, sasamahan ko muna si Ina. 过几天就回家。